Pogi, huwag kang umalis. Tumamak at uminom tayo. Ang ganda mo, ang lakas mo naman uminom. Ganda. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Kailangan ko nang umalis. Hoy, How long ang swerte mo. Sa Supreme Box, may 4 na bata magaganda at mayayamang babae at gusto ka nilang makita. Sige. Bilisan mo. Yuk, Chuanwu, Qinglong, binabati ng 4 na makalangit na hari ang Dragon Emperor. Anong ginagawa ninyo rito? Naguulat sa Dragon Emperor. Nagtipon sa Huachao ang 9 na prinsesa upang humingi ng basbas mula sa Dragon Emperor. Narito kami upang anyayahan ang Dragon Emperor na bumalik at pumili ng pinakamabuti. Ano ba yung siyam na prinsesang yan? Ang tanging hinahanap ko ay ang babaeng nagligtas sa buhay ko. Huwag ninyong gambalain ang paghahanap ko. Dragon Emperor, Umalis kayo. tara na. Waiter, Miss, ano pong maipaglilingkod ko? gusto kitang matuluyan. Magpresyo ka. Pasensya na, ayaw ko. Teka. Pero tatanggi ka sa alok ng isang kagaya kong napakaganda? Gusto mo bang mamatay? May gana kang tumanggi sa akin? Ang regalo ng isang magandang babae. Gusto mong mamatay? Isang babaeng tulad mo, kahit libre, ayaw ko. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, kahit libre, ayaw ko sa'yo. Kahit libre, ayaw ko. Naghahanap ka ng away. Pinapayuhan kitang huwag makipag-away sa akin. Kung hindi, ang pagpapahalaga mo sa sarili masasaktan talaga yan. Ang kapal ng mukha mo. Manager, lumabas ka rito. Ano po ang problema, President Han? Tawagin mo rito ang waiter na iyon. How long, halika rito, tinatawag ka ni Han. Manager, ano po ang problema? Mr. Han, huwag po kayong magalit. Ano ba yan? Sabihin mo lang sa akin. Mag-recharge ng 1 milyon. Gusto ko siyang maghatid sa akin pa uwi. Mabuting tao si Han. Narinig mo ba? Bilisan mo at ihatid mo si Han pa uwi. Sige, ihahatid ko siya pa uwi. Hindi ka ba mayabang? Tingnan natin kung paano kita lalaruin hanggang mamatay ngayong gabi. Ang yabang mo naman. Tingnan mo kung paano kita laruin mamaya. Marami ang gustong makipaglaro sa akin. Sino ka ba? Pwede. Ipapakita ko sa'yo ang galing ko ngayon. Tara na. Marunong ka bang magmaneho? Siyempre naman. Ikaw ang magmaneho. Ay, hindi ba ito si Miss Han? Saan ka ba nagmamadali? Sino ka? Ang dali mong makalimot. Han Mukswe. Ang tatay mo ay may utang na 30 milyon sa pamilya Jiang. Utang ng ama, anak ang magbabayad, naiintindihan mo. Sasabihin ko sa'yo. Nandito ang boyfriend ko. Kung mahahawakan mo ako, hindi ka niya palalampasin. Sabi ko sa'yo, nandito ang boyfriend ko. Kung mahahawakan mo ako, hindi ka niya palalampasin. Boyfriend, nagbibiro ka ba? Karapat dapat ba itong mabahong waiter? Hindi ako boyfriend niya. Hoy, pwedeng pakisamahan mo naman ako? Hindi mo ba nakikita na muntik na akong makidnap nila? Sarili mong pamilya ang problema mo. Wala akong pakialam. Kung hindi ka aalis, uuwi na muna ako. Hoy, sinabi ko bang umalis ka? Tinatawag mo ako. Anong gusto mo? Ang yabang mo, bata. Bawal bang maging mayabang? O ikaw na basura ng lipunan ay hindi matanggap na may mas magaling sa'yo? Sabihin mo ulit, Huwag mo akong guluhin. mukhang baliw ka nga talaga. Nangahas kang kausapin ako ng ganyan ng tono. Ano pang hinihintay nyo? Sige na.
Lahat kayo, umalis. Matagal na akong hindi nakakapatay ng tao. Gusto mong mauna? Pare, hindi yun ang ibig kong sabihin. Lumabas ka. Sige. Sige. Hindi ko masabi. Ang galing mo. Nag-aral ka ng martial arts? Kaunti lang. Nag-aral din ako ng martial arts. Bakit nagtatrabaho ka bilang waiter sa isang KTV? May hinahanap ako. Sino ang hinahanap mo? Tatay, gutom na ako. Along, huwag kang matakot. Maghintay ka. Hahanapan kita ng makakain ka agad. Anong nangyayari? Bakit may pulubi? Hindi kami pulubi ng tatay mo. Hindi ka pulubi. Sino ang pulubi? Anak, anong ginagawa mo? Ang kapal ng mukha mong sumagot? Damao at Airmao, sige at bugbugin niyo sila hanggang mamatay. Nakakasira sa ayos ng lungsod. Nakakasira sa mood ng young master na to. Opo. Oh. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Mabaho kang pulubi, mamatay ka. Huwag mong hawakan ang anak ko. Hoy, anong ginagawa mo? Tigilan mo yan. Sino ka? Makakialam ka? Maniwala ka man o hindi, bugbugin din kita. Galing sila sa pamilyahan. Hindi natin kayang saktan sila. Umalis na tayo. Swear, alis na tayo. Tara na. Ang daming pulubi sa mundo. Hindi natin sila kayang kontrolin. Pero kawawa naman talaga sila. Lumaki na si Schweer. Dapat ako ay maging matagumpay. Pakakasalan kita at iingatan ng mabuti. Aalis ka pa ba? Tara na. Gusto mong pumunta sa bahay namin? Walang interest. Walang interest. Gumastos ako ng 1 milyon sa KTV mo. Kung hindi mo ako paglilingkuran ng maayos, magrereklamo ako. Akala mo ba pinapahalagahan ko ang 1 milyon na yon? Wala akong pakialam kung anong trabaho mo. Ang sabi ko, nagtatago ako ng pagkatao para maghanap ng isang tao. Sige. Hindi na uso ngayon ang pagiging martyr. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Gusto kitang painumin. Kaya mo ba? Nakakainis. Hindi ka lalaki. Sinong nagsabing hindi ako lalaki? Ikaw ang bahala. Maupo ka muna. Kukuha ako ng alak. Pinilit mo akong pakasalan ng isang halimaw, pero ayaw mong pakasalan ko. Ang isang ordinaryong waiter? Kailangan mong magpakasal. Kailangan mong magpakasal. Hindi ako magpapakasal sa isang taong puro laro at kalokohan lang ang alam. Taong puro babae at alak lang ang alam. Mushwe, makinig ka na lang sa iyong ama. Kahit na masama ang ugali ni Hu Xiao, malalim ang pinanggalingan ng kanyang pamilya. Makakapagligtas siya sa ating pamilyang Han. Para sa karangyaan at kayamanan, isasakripisyo mo ba ako? Wala ka nang magagawa. Bukas, pupunta si Hu Xiao para maghingi ng kamay mo. Hindi ko naisip yon. Ako, si Han Moxiu ay mayabang at dalisay. Ang Dragon Emperor lang ang pakakasalan ko. Pero napangasawa ko ang isang waiter. Hindi ko naisip yon. Ako, si Han Moxiu ay mayabang, dalisay at inosente. Sa Dragon Emperor lang ako magpapakasal. Pero napangasawa ko ang isang waiter. Halika, uminom ka. Ikaw ba si Schweer? Anong karapatan mo para tawagin akong swear? Halika, uminom ka.
Swear. Sa wakas nakita na rin kita pagkatapos ng maraming taon. Swear. Naalala mo pa ba yung maliit na pulubi na tinulungan mo noon? Anong pulubi o hindi? Lasing ka na bago pa man uminom. Isa pa. Ang init. Tingnan mo ako. Maganda ba ako? Oh. Maganda. Kunin mo ako. Kunin mo ako ng mahigpit. Huwag kang mag-atubili. Swear. Mukhang ito na ang ating kapalaran. Talagang pagtratuhan kitang mabuti sa hinaharap. Ha? Anong ginagawa mo? Nilagyan mo ng droga ang alak na ininom ko sa'yo, nakalimutan mo. Umalis ka na rito kapag nakalamang ka na. Huwag mo akong suklayan. Bakit mo ginawa ito? Bakit ko ginawa ito? Hindi mo na kailangang malaman. May mga problema ka ba? Maaari mong sabihin sa akin. Maaari kitang tulungan. Ikaw ang tutulong sa akin? Isang maliit na waiter ka lang. Gusto mong tulungan ako, isang mayamang CEO? Isang nakatagong dragon sa kailaliman. May sarili akong lakas. Sige, tama na ang pagmamayabang. Binigyan na kita ng diskwento. Umalis ka na ngayon o magsisisi ako. Isasakdal kita sa panggagahasa. Sige. Pwede mo akong tawagan kung may kailangan ka sa hinaharap. May kailangan? Kailangan kitang maging yaya sa bahay ko o kaya isang security guard. Kahit anong kailangan mo, pwede. Tama na. Alam ko ang iniisip mo. Huwag kang mag-ilusyon. Wala nang susunod. Huwag kang mag-alala. Talagang kakailanganin mo ako. Mauna na ako. Gusto kong mag-isa. Sinusumpa ko, hindi ako magpapakasal kanino man maliban sa Dragon Emperor. Ikaw, isang dakilang bayani, huwag kang magpakasal. Hindi ko inaasahang mapapariwara sa ganito. Ginahasa ako ng isang waiter. Bukas pipilitin akong magpakasal ni Lolo. Lord Longday. Sa pagkakataong ito, swear, baka talagang kailangan na kitang iwan. Alamin kung ano ang nangyari sa pamilya Han sa Longcheng. Ano ang nangyari sa pamilya Han sa Longcheng? Ano? Sinabi mong nakipagtalik ka sa isang waiter? Ito. Mu Xue, alam mo ba ang sinasabi mo? Malinaw ang isip ko. Ang kapal ng mukha mo. Ako ang anak na babae ng pamilyang Han. Paano ako mahihiya na makipagtalik sa isang waiter? Sabihin mo sa akin kung kailan ito nangyari. Kagabi lang. Kagabi. Hindi mo kilala si Hu Xiao? Narito ka ba para mag-propose ng kasal ngayong umaga? Malinaw naman, Lolo. Sinadya niya yun. Sinadya? Bakit mo sinadya iyon? Ayokong iligtas ang kapatid ko at tulungan ang ating pamilyang Han. Ikaw ang gagawa niyan. Bakit hindi ikaw ang magpakasal kay Hudong Xiang, ang gago? Hindi sa ayaw ko. Si Hu Xiao ang particular na humiling sa'yo. Dahil sobrang malandi ka. Han Wanwan, mas mabuting panatilihin malinis ang bibig mo. Ikaw ang salary ng pamilya at nagpapanggap ka pa bilang isang CEO. Kung hindi mo ito malalampasan,
ang iyong walang kwentang kumpanya ay lubusang magwawakas. Dad, iminumungkahi ko na alisin muna natin ang posisyon ni Han Moksue bilang CEO upang maiwasan ang epekto sa imahe ng kumpanya at maiwasan ang pagkasira ng imahe nito. Sige. Dahil hinihiling mo ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Mula na ngayon, tinatanggal ka bilang Pangulo at hayaan si Wanwan ang mamuno. Ano ang ingay na ito? Anong gulo to? Si Hu Xiao yan. Pagdating ni Hu Xiao, darating siya. Bakit ang dami mong dala? Ano to? Para pakasalan si Mushue. Handa na ako ng husto. Hu Xiao, sayang at nahuli ka. Anong ibig mong sabihin? Si Han Moksue ayaw pakasalan si Hu Xiao. Nakipagtalik siya sa isang waiter. Wanwan, anong kalokohan yan? Ano? Totoo ang sinasabi ni Han Moksue. Oo. Pasensya na, Hu Xiao. Anak, nagbibiro lang yan. Wala namang waiter. Tama ba? Hindi. Hindi ako nagbibiro. May ebidensya ako. At nasa kama mismo. Sige, ipakita mo sa akin. Ngayon naniniwala ka na? Gago. Dinungisan mo ang pangalan ng pamilyang Han. Pokpok ka, malandi ka. Han Moksue, mukhang nagkalaki-laking problema ka na. Ginoong Han, ginagago mo ba ako? Hindi, Hu Xiao. Ito, kasalanan lahat ito ng malandring to. Sarili niyang desisyon yan. Wala yan sa aming pamilyang Han. Ngayon na lumabas na ang balita, kung hindi kami ikakasal, saan ko ilalagay ang mukha ko? Hu Xiao, ano ang ibig mong sabihin? Ganyan na ang itsura niya. Matatanggap mo pa rin ba siya? Ang bait-bait talaga ni Hu Xiao. Sa panahon ngayon, ang mga babae marami nang naging relasyon. Di ba? Tapusin na natin ang usaping ito. Hindi. Hindi ako pumapayag. Han Moksue. Yamang mapagbigay si Hu Xiao. Ano pa bang gusto mo? Nakita na ni Huang ang Dragon Emperor. Tumayo ka at magsalita. Opo, Dragon Emperor. Nalaman ko na. Ano ang nalaman mo? Ang panganay ng pamilya Han na si Han Lingtian ay nagkaroon ng alitan sa ibang bansa na nauwi sa 7 pagkamatay. Nakulong sa bilangguan ng Eagle Country, samantala ang pamilya Han ay naging target ng mga misteryosong puwersa, bumagsak ang ekonomiya at nasa bingit ng pagkabangkarote. Ang pamilya Han upang makahanap ng sandigan ay plano na ipakasal si Han Moksue sa pamilya Hu sa Longcheng. Pero mukhang ayaw ni Han Moksue. Kaya sa ngayon, nagpaplano ang pamilya Han ng pulong ng pamilya para pilitin si Han Moksue. Ang misteryosong puwersa sa ibang bansa. Opo. Agad-agarang tipunin para sa akin ang 9 na Diyos ng digmaan at ilipat ang 3,000 hukbo ng Dragon Emperor papuntang Longcheng. Opo. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ng babae ko? Naghahanap ka ng kamatayan. Kahit si Master Hu ay napakabait, ano pa ang gusto mo? Malinaw na sinabi ko. Ayokong pakasalan siya at ayokong maging pananggalan lamang para sa inyo. Han Moksue, ano ba talaga ang iniisip mo? Ako lang ang makakaligtas sa pamilyahan mo. Oh, nababaliw ka na ba? Ikaw ba ay umibig sa waiter na iyon? Ganun ba? Eh ano naman? Ibig mong sabihin, mas pipiliin mong makasama ang waiter na yon kaysa makasama ako? Ito. Alam mo iyan. Ang kapal ng mukha mo! Ang pamilya Huko ay hindi na katulad ng dati. Paano mo ako hinamak ng ganito? Afeng. Hu Xiao. Agad na ipaalam sa Liuhetang at sabihin sa kanila na dalhin dito ang waiter na iyon sa akin. Puputulin ko siya. Opo. Hu Dongxiang, huwag kang magmalabes. Nag-aalala ka para sa kanya. Hindi kanya inaway. Bakit mo siya hinahanap? Hindi niya ako inaway. Pero nakipagkumpetensya siya sa akin. At inagaw ang babae ko. Iyon ay paghahanap ng gulo. Ano ito? Wala siyang kinalaman dyan. Ako ang lumapit sa kanya. Talagang gusto mo siya, ano? Sige, hindi ko siya puputulin. Basta matulog ka sa akin. Mukhang gusto mo talaga siya. Sige. Ayaw mo bang putulin ko siya? Madali lang yan. Makipagtalik ka sa akin. Hindi pwede. Mr. Han, nakita mo ang ugali niya. Paano ko matutulungan ang pamilya mong Han?
Hu Xiao, basta't pumayag ka lang, ako ang bahala sa bagay na ito. Paano mo ito lulutasin? Marami akong silid tulugan para sa bisita. Hu Xiao, basta't pumayag ka lang, papayagan kita, papasukin kita sa silid tulugan ng bagong kasal. Talaga? Pwede ba yan? Ako ang may huling salita sa pamilyang Han. Okay, magandang ideya ito. Ayusin mo na agad. Moksue, huling tanong ko na ito sa'yo. Pumapayag ka ba o hindi? Kung hindi, gagamitan kita ng dahas. Moksue! Huwag kang magpakasutil. Pumayag ka na lang. Sinabi ko na. Walang makakapilit sa akin na gawin ang ayaw kong gawin. Kahit mamatay ako, hindi ako papayag. Sige, gusto kong makita kung gaano ka katigas ang ulo o kung gaano ako kalupit. Halika. Sir, dalhin mo siya sa silid tulugan para sa bisita sa loob at ipakasal sila ngayong gabi. Dalhin na siya. Opo. Puisit, wag mo akong hawakan. Sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Papatayin ko ang sinumang humawak sa kanya. Sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Sino ka? Ang taong kayang protektahan siya. Bakit ka nandito? Natulog ka na sa tabi ko. Akin ka na. Siyempre, kailangan kong pumunta kapag may problema ka. Hindi ko inaasahan na ikaw, isang waiter, ay may ganitong tapang. Kumpara sa ilang mga mapagkunwari, mas mabuti ka. Ikaw pala ang waiter. Ano naman? Karapat dapat kang mamatay. Ang inyong pamilyang Han ay nalulugmok na at nangahasbang magsalita ng ganyan. Kahit napapalubog na ang araw, mas mabuti pa rin kaysa sa isang waiter na tulad mo. Pinapayuhan kita na huwag mong hamakin ang mga tao sa iyong mga matang aso. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako. Para pakasalan siya. Ano? Gusto mo siyang pakasalan? Nababaliw ka na ba? Ikaw na isang waiter, karapat dapat bang pakasalan ang aming anak na babae ng pamilyang Han? Gusto ng palakang kumain ng karne ng gansa. Nangangarap ka. Basta't gusto ko siya. Basta't gusto ko siya. Mahal, payag ka ba? Ang usapin ngayon ay mas masalimuot kaysa sa iniisip mo. Mas mabuti pang umalis ka na lang. Kaya kong ayusin ang sarili kong mga problema. Hindi mo na kailangang mag-alala. Lahat ng iyong mga problema. Tutulungan kitang lutasin. Huwag kang mag-alala. Ang mga problema mo. Matutulungan kitang malutas ang mga yon. Ang yabang mo naman, hindi ka ba natatakot mabulunan sa salita mo? Kaya mo yan, bakit? Magaling ka ba sa serbisyo mo? Babae kang palaging nasa nightclub. Babae kang nakikipagtalik sa kahit sinong lalaki. Anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan ng tono? Tumahimik ka, mabahong waiter. Alam mong waiter ako, patahimikin mo ako. Nakita na kita sa KTV nang hindi bababa sa 10 beses. Nakikipag-flirt ka sa iba't ibang lalaki. Gumagawa ng kahiyahiyang bagay sa sulok. Ang galing-galing mo talaga. Binabakuran mo ako, Lolo, nilalagyan lang niya ako ng dumi. Bilisan mo at maghanap ka ng tatawag sa kanya. Sige, 1-1 ako na ang bahala sa kanya. Waiter, Ano? alam mo ba na nakipagtalik ka sa babaeng gusto ko? Ninakaw mo pa ang kanyang pagkadalaga. Kung hindi lang ako mas maunlad kaysa sa'yo, hindi ko gusto ang mga bagay na gusto mo. Lahat ng babaeng gusto mo. Makakatulog ako sa lahat ng yon. Naniniwala ka ba? Buisit, ikaw talaga, naghahanap ka ng kamatayan, Afeng. Master. Bugbugin mo tong gago hanggang sa maging pilay. Itapon mo siya. Itapon mo siya. Opo. Tigil. Han Moksue, ano ba ang gusto mong gawin? Wala itong kinalaman sa kanya. Umalis ka na. Alam mo namang magaling ako sa away. Ano naman ang masama kung turuan ko siya ng leksyon? Sa palagay mo ba sa lipunang ito magaling ba? Alam mo ba kung ano ang kapangyarihan niya? Kung gusto kanyang patayin ngayong araw, hindi ka na mabubuhay bukas. Hindi ka pa rin aalis? Kung hindi siya darating, hahanapin ko siya. Dumating siya ngayon at gusto pa ring umalis. Naghahanap ka ng gulo. Huwag mo akong sisihin kung magaspang ako. Sa panahong ito, nagyayabang ka pa rin. Afeng, gawin mo na! Umalis ka na. Ang lakas ng loob mong manakit ng babae ko? Naghahanap ka ng kamatayan.
akong pilayin, di ba? Gusto mo bang pilayin ako, di ba? Gago. Huwag kang magmalaki dahil lang marunong kang makipag-away. Ang kapangyarihan ng pamilya Hu ay hindi mo kayang pantayan. Ang kapangyarihan ng pamilya Hu ay wala sa paningin ko. Bibigyan kita ng 3 segundo. Magmakaawa ka. Iiwan ko sa iyo ang isang paa para makalakad. Kung hindi, magiging lumpo ka habang buhay. Ano ka ba? Magpapaluhod mo ako? Mukhang hindi ka pa rin nasiyahan. Matandang Han, tulungan mo ako. Ang kapal ng muka. Ikaw na waiter, tigilan mo yan ngayon din. Mag-sorry ka kay Hu Xiao. Maniwala ka man o hindi, papahanapin kita sa buong ilalim ng lupa ng Dragon City. Gagawin ko ang gusto ko. Kahit ang mga Diyos ay hindi ako mapipigilan. Sige. Mamalagi kang nasa wheelchair habang buhay. Demonyo. Hindi ka pababayaan ng tatay ko. Hindi lang ang tatay mo. Kahit ang mga ninuno mo ay sumipot, magiging abo silang lahat. Mayabang, kayabang-yabang. Tawagan mo na ang sheriff at arestuhin siya. Ang yabang, sobrang yabang. Tawagin mo agad ang pulis at arestuhin siya. Gusto mong magpadala ng tao para arestuhin ako? Amabot. Hinihintay ko nga na tumawag ka at magpadala ng tao para arestuhin ako. Dalhin niyo ako agad sa ospital. Tulong, may saklolo ba? Dalhin niyo agad si Hu Xiao sa ospital. Hello, Kapitan Zhou. Pumunta ka agad sa bahay ko. May nananabik at umaatake sa akin. Nasugatan si Hu Xiao. Bilisan mo at umalis ka na. Narito ako para mag-propose ng kasal. Huwag kang aalis. Nangangarap ka. Ikaw ay isang hamak na waiter. At gusto mong pakasalan ang anak ko? O gaho? Hindi ka man lang tumingin sa sarili mo. Anong klaseng palaka ka? Natatakot ako na kapag sinabi ko kung sino ako, matatakot kayo. Matatakot kayo. Anong klaseng pagkatao ba ang meron ka? Isang tagalinis sa KTV? Tagalinis siya? Sa tingin ko, isang binatang tagalinis siya, tama ba? Para kay Mu Shui. Hindi ko na kayo pakikipagtalo. Basta pangako ninyo na si Mu Shui ay makakasama ko. Tutulungan ko kayong malutas ang mga problema ng pamilya ninyo. Kaya mong malutas ang mga problema ng pamilyang Han. Ikaw ay isang waiter na walang kotse o bahay. Nababaliw ka ba? May mukha ka pang sabihin na kaya mong malutas ang mga problema ng aming pamilyang Han. Ano? May tao bang tutulong sa pamilya ninyo? Mabuti naman. Bayaran mo ako. Ano? May tumulong ba sa'yo mula sa pamilya mong Han? Eh di bayaran mo na ako. Hoy, hoy, hoy. Ginoong Joe, bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Hindi mo ba alam? May utang ka sa akin. Hoy, Ginoong Joe, alam mo namang lahat ng negosyo ng aming pamilyang Han ay nasuspinde na. Ngayon, wala nang pumapasok sa account. Tumigil na rin ang pagpapautang ng bangko. Wala talaga akong perang ipambabayad sa'yo. Walang pambayad. Sino yon? Kanina lang. Hindi mo ba sinabing matutulungan mo ang iyong Korean team sa lahat? Siya ba ang ibig mong sabihin? Isa lang siyang waiter sa isang KTV. Nangangarap lang yan. Gusto niyang pakasalan ang anak naming babae. Huwag mo siyang pakinggan. Nagsasabi lang yan ng kung ano-ano. Isang waiter. Gusto pang pakasalan ang anak ng pamilyang Han. Hindi, sabi ko sa iyo, boy, wala ka bang kahit konting pagpapahalaga sa sarili? Hindi ka man lang tumingin sa salamin, tingnan mo ang itsura mo. Ang ganda-ganda ng anak ng pamilyang Han. Ako lang ang karapat-dapat sa kanya. Kumusta munting gandara? Kung susunod ka sa akin, papatawarin ko ang utang ng pamilyang Han, okay? Ginoong Joe, hindi pwede yan. Naikasal na ang aming anak sa pamilyang Hu at malapit nang magpakasal. Anong meron? Gusto mong gamitin ang pamilyang Hu para takutin ako? Natatakot ako sa pamilyang Hu. Huwag kang magkakamali, hindi yon ang ibig kong sabihin. Ano sa palagay mo? Sa palagay mo ba ay hindi ako karapat-dapat? O ayaw mong magbayad ng utang? Kung sa tingin mo'y hindi ako karapat-dapat, ayoko nang magbayad muli. Anong sinabi mo? Ang linaw-linaw na ng sinabi ko. Bingi ako, hindi ko maririnig. Sige, Han, matigas ka ngayon sa akin, ano? Magpapadala ako ng 100 katao ngayon, guguho ang angkan ninyong Han. Naniniwala ka? Hindi, Ginoong Joe. Huwag kang magkakamali.
Hindi siya galing sa aming angkan ng Han at hindi siya kinakatawan ng aming angkan ng Han. Wala akong pakialam basta't may tao sa angkan ninyong Han na may lakas ng loob na mang-asar sa akin, guguho ang buong angkan ninyo. Naririnig mo ba ako? Ikaw ang may kasalanan nito. At ikaw, mag-apologize ka na kay Ginoong Joe. Sinabi ko nang umalis ka na. Ano ba ang gusto mong gawin? Kapag umalis ako, wala nang tutulong sa'yo. Huwag kang ganyan. Alam kong mabuti kang tao. Pero hindi mo alam kung gaano kalupit ang totoong buhay. Ang mga mahihina ang karapat-dapat na mabuli. Umalis ka na lang. Ako na ang bahala sa mga problema ko. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin, kaya hayaan mo muna akong tulungan kang ayusin ang unang problema. Magkano ang utang ng angkan ng Han sa'yo? 30 milyon, anong meron? Kaya mo bang bayaran iyon para sa kanya? 30 milyon. Paano mo ito mababayaran? 30 milyon, tama ba Ginoong Joe? 5 milyon lang ang inutang ko. Ngayon naging 30 milyon na? Gusto mong umutang ng 5 milyon at magbayad ng 5 milyon lang? Hoy, ito ay gauli. 6 na beses lang yan. Ano pa ba ang gusto mo? Padadalhan kita ng 5 milyon kaagad. Hindi mo makukuha ang 30 milyong piso. Ginoong Joe, ano ang sinabi mo? Kahit isang kusing wala. Kakainin mo ako? Ano kung kainin kita? Saan ba nanggaling to? Ang tapang mong magmalaki sa harap ng dragon at tigre. Ano naman kung nag-practice ka? Alam mo ba kung ano ito? Ang tapang mong magdala ng baril sa harap ko. Bata, mas mabuti pang maging matino ka. Alamin mo muna ang kapangyarihan ng pamilya Jiang. Wala akong pakialam kung ano ang kaya ng pamilya Jiang. Kung makikialam ka sa akin, baka ma-disable ka. Subukan mo pang magsalita ng mas masakit. Ang lupit mo. Sa tingin ko, hindi ka pa rin umamin ng pagkatalo. Halimaw ka. Mali ako ho, huwag kang paputok. Sabi ko, kapag inis mo ako, mamamatay ka o magiging lumpo. Huwag kang maniwala. Naniwala ako. Kung ganun, umalis ka na dito. Ano bang Shindy Woker? Huwag kayong gumalaw. Kapitan Joe, tulungan ninyo ako. Binaril niya ako. Ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong magpaputok. Kailangan mong malaman na baril niya ito. Binaril niya ako gamit ang baril. Kinuhan ko ang baril at binaril ko siya. Pagtatanggol sa sarili iyon. Kayabangan. Bumaril ka ng tao tapos pagtatanggol sa sarili ang tawag mo. Hulihin siya. Totoo ang sinabi niya. Ano ba talaga ang nangyari? Mga nagpapautang sila. Hindi namin mabayaran ang pera, kaya sila nagpapaputok. Tinutulungan kami ni Ye Hailong. Hindi ang inyong pamilyang Han ang tumawag ng pulis. May mamamatay tao ba dito? Ano ba? Hindi ang inyong pamilya Han ang tumawag ng pulis. May mamamatay tao ba rito? Anong nangyayari? Ako ang tumawag ng pulis. Ganito ang nangyari. Itong waiter na ito gustong pakasalan ang aming anak na babae. Hindi kami pumayag. Pumunta siya sa aming bahay para manggulo. Hindi lang niya sinaktan si Hu Xiao. Sinaktan pa niya si Ginoong Joe. Ang kapal ng mukha. Arestuhin mo siya para sa akin. Kung lalaban siya, barilin mo siya sa lugar. Itaas ang mga kamay. Huwag kang gagalaw. Kung talagang hindi mo pinag-iiba ang tama sa mali, ako pa ang aarestuhin mo. Bakit hindi mo pinag-iiba ang tama sa mali? Binaril mo ang isang tao. Hindi ba yan ang katotohanan? Tinawag kanyang Kapitan Joe pagpasok mo pa lang. Mukhang magkakilala kayo. Ano ba ang trabaho niya? At ang kanyang mga ginawa, dapat alam na alam mo. Ano nung kinalaw ko? Eh di ikaw ay nagpapalusot para sa pansariling interes. Ano? Tinuturuan mo ba ako kung paano gumawa ng trabaho? Pwede mo ring intindihin yan sa ganoong paraan. Sige. E di isasama kita at hayaan kitang mag-isip ng mabuti. Dalhin na. Kapitan Joe. Mabuti siyang tao, hindi mo siya pwedeng arestuhin ng basta-basta. Ano? Gusto mo bang isama rin kita? Sinisaway lang niya ang krimen. Ikaw ba ang masusunod? Dalhin mo siya. Dalhin mo siya. Yeah, how long? Huwag kang mag-alala, babalik ako agad. Haha? Binaril mo ang isang tao at gusto mong makalabas. Akala mo ba ang detention center ko ay palengke? Director Joe, patayin mo siya para sa akin. Huwag kang mag-alala. Mahihirapan ka sa loob. Maging tapat ka.
Ang sama mong aso. Ha? Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Pasaway ka pa rin sa ganitong oras. Alam mo ba? Mawawasak ka ngayong araw. Ano ang sinabi mo? Gusto mo akong wasakin? Oo. Lubusan kitang wawasakin. Walang hanggang kapahamakan. Talagang pinapatawa mo ako. Isang bilanggo ka lang. Paano mo ako mawawasak? Gusto mong malaman kung anong lakas ang mayroon ako? Oo. Ilabas mo at ipakita sa akin. Pahiramin mo ako ng telepono mo. I-dial mo lang ang numerong ito at malalaman mo. Gusto mo pa bang paglingkuran kita? Nangangarap ka. Ang Ergo ay isang telepono lang. Halika at tulungan mo siya. Sa tingin ko, kaya pa niyang anyayahan si Tianwang Laozi. Oo. Buwisit kung wala kang lakas ngayon, papag-aralin kita. Buwisit kung wala kang kapangyarihan ngayon, tingnan natin kung paano kita aasikasuhin. Hello. Ako ito. Ano po ang utos ninyo? Anong mga matatanda, ikaw ang bilanggo? Ang backer ni Yei Haolong? Sino ka? Ano? Bilanggo. Sino ka? Ano ang ginawa ninyo sa matanda? Sino? Ako ay mula sa Law Enforcement Bureau. Law Enforcement Bureau. Nagre-rebelde. Alam mo ba kung sino ang hinahabol mo? Ibigay mo ang telepono sa iyong superior? Kapitan, sabi niya, ibigay ang telepono sa pinakamataas na opisyal dito. Sino siya? Hindi niya sinabi. Gusto mo pa ring ibigay ko sa pinakamataas na opisyal? Gusto mong mapahiya ako sa harap ng superior, tama ba? Akala mo ba tanga ako? Pinapayuhan kitang sagutin at tanungin. Baka mailigtas mo pa ang buhay mo. Kung hindi, kahit ang mga Diyos ay hindi ka kayang iligtas. Bisit, nag-aarte ka pa rin. Tingnan mo ako, hindi kita papatayin. Ergo, tumigil ka. Kapitan, kayo, naniniwala ka talaga sa sinabi niya? Opo sir, nasa taas. Tatanungin ko siya. Sir. Ano yun? Nahuli namin ang isang lalaki. May tumawag siya. Yung tao sa loob at pinapabigay sa'yo ang telepono. Sino yon? Gaano kalakas? At pinapasagot sa akin mismo ang telepono. Sige, ilagay mo sa speakerphone. Gusto kong makita kung sino ba talaga yan. Sige. Long Yun. Makinig ka kung sino ako. Senador Chu, ikaw. Bakit mo ako tinawagan? Ayaw mo na talagang mabuhay. Ang lakas ng loob mong arestuhin ang Dragon Emperor? Bilisan mo at pakawalan ng Dragon Emperor at humingi ng tawad. Gusto mo bang gibain ang buong sistema ng pagpapatupad ng batas? Hindi ko ginusto. Sir, ano raw ang sinabi? Hindi ko narinig. Ayaw mo na bang mabuhay? Si Yei Haolong, ang 9 Dragon Emperor ng Juzhou. Ang lakas ng loob mong arestuhin siya. Sige, ipakita mo sa akin. Bata, nagpapanggap ka pang kalmado. Pagbalik ng aming kapitan, makikita ko kung paano ka mamamatay. Sa tingin ko ikaw ang mamamatay. Bisit nagpapanggap pa rin. Kung hindi kita bugbugin, pasensya na sa ugali ko. Tigilan. Direktor, kapitan, nandito ka na pala. Gago ka, si Rip. Si Rip Long Yun. Pabati sa Dragon Emperor. Dapat alam mo na. Ang mga tauhan mo ang unang nangahas na posasan ako. Bilisan mo, kalasin ang posas ni Lord Longdi para sa akin. Bilisan mo. Arestuhin mo ako at gusto mong mamatay ako? Paumanhin, Lord Dragon Emperor. Bulag ako. Walang mata. Dukutin mo ang mga mata mo. Bakit mo pa itatago? Walang hiya ka. Tingnan mo ang nagawa mo. Ikaw pati ang Dragon Emperor nangahas kang arestuhin ako. Sir, ang pamilyahan ang tumawag ng pulis. Sabi may gumagawa ng krimen. Huwag kang magdahilan. Alam kong nakipagsabuatan ka sa Dragon Tiger Gate. Sa pagbaluktot ng batas, gusto mong tulungan silang idawit ako. Hindi ko inaasahang ako ay isang taong hindi mo kayang saktan. Imbestigahan agad ang Longcheng Public Security Bureau at ikulong ang nagkasala sa impyerno.
imbestigahan agad ang Longcheng Public Security Bureau at ikulong ang salarin sa bilangguan ng demonyo. Panginoong Dragon Emperor. Patawarin ninyo ako, Panginoong Dragon Emperor. Lumabas ka? Bakit ka nakalabas? Hindi ba't sinabi kong malapit na akong makakalabas? Hindi ka ba nila inabuso? Hindi, ikaw. Paano ka napunta rito? Pumunta ka sa bilangguan para iligtas ako. Kahit papaano, hindi ko kayang manood lang. Kaya humingi ako ng tulong kay Wu Xiao. Ibig sabihin, magkaibigan ang tatay ko at Director Long. Isang salita lang yan. Ganon ba? Malakas pala ang tatay mo. Siyempre, ang tatay ko ang principal ng Longcheng Martial Arts School. Marami siyang estudyante. Ano sa tingin mo? Kahanga-hanga yan. Munting waiter. Para kay Muxue, pwede kang lumapit sa akin kung may kailangan ka. Sasagutin kita. Salamat Wu Xiao, tara kumain na tayo. Sir Boss, ano po ang order ninyo? Pag-orderan mo ako ng pinakamasarap na putahe ninyo at 2 bote ng pinakamagandang alak. Opo. Huwag kang kabahan, hindi kita kailangan para sa pagkain na ito. Hindi ako ang manlilibre, Wu Xiao. Paano ko hahayaang ikaw ang magbayad? Ako, si Wu Xiaofeng. Kapag kasama ang mga babae sa pagkain, hindi ako magiging tulad ng mga walang kwentang lalaki na hahayaan ng babae ang magbayad, di ba? Huwag mong isipin na dahil may 2 mabahong pera ka, ay magaling ka na. Ako ang magbabayad para sa pagkain na ito. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ay isang maliit na waiter na kinukutusan lang ng iba at gustong makipagkompetensya sa akin. Gusto ko lang makipagkompetensya sa iyo. Ano na ngayon? Mushwe, nakita mo yon, di ba? Hindi alam ng lalaking ito ang kanyang lugar at hindi alam ang kanyang lugar. Hindi ko mapigilang turuan siya ng leksyon mamaya. Huwag mong sisihin ako kung ako'y maging walang awa. Ya Haolong, pwede bang maging matino ka? Inimbita ko si Wu Xiao para tulungan ka. Paano mo siya nakausap ng ganoon? Tulungan mo ako. Hindi ko lang matanggap ang kanyang pagiging mayabang at mapagmataas na ugali. Buisit, ulitin mo yan. Bubugbugin kita. Sino yan? Bakit ang iingay ninyo? Gusto ninyong mamatay? Sinong maingay dyan? Gusto mo bang mamatay? Sino ka at ano ang gusto mo? Huwag kang makialam. Si Heisa ay nasa kabilang kwarto. Dahan-dahan lang kayong mag-usap. Hayaan mo siya. Buisit, alam mo ba kung sino ako? Ganito ka ba magsalita sa akin? Haha, sino ka nga ba? Sabihin mo. Hindi ako nagpapalit ng pangalan at hindi kailanman magpapalit ng pangalan. Ang apelido ko ay Wu at ang pangalan ko ay Xiaofeng. Ako ang kilalang henyo sa martial arts sa Longcheng. Ang tatay ko ay si Wu Changhe, ang principal ng Longcheng Martial Arts School. Akala mo kaya mong gahasain? Henyo sa martial arts. Wala namang kwenta ang principal ng martial arts school. Kung gusto mong makipag-away sa akin, Papatayin kita. Hahaha. ang yabang mo. Tuturuan kita ngayon kung paano maging tao. Hoy Wu Xiao, hayaan mo na. Huwag kang maghanap ng gulo. Mushwe, ang isang henyo tulad ko ay hindi naman basta-basta nakikipag-away, pero kung makikipag-away, hindi ako takot. Haha. Boy, huwag kang magmatigas. Sasapakin ko siya tapos ikaw naman. Sinabi ko, sa harap ko, hindi ka kailanman magiging karapat-dapat. Sige. Ipapakita ko sa iyo mamaya kung sino ang hindi karapat-dapat. Hindi ka ba lalaban? Galaw! Natatakot ako na kung ako ang unang gumalaw, wala ka ng pagkakataon. Hindi ka ba isang henyo sa martial arts? Ikaw ang unang gumalaw. Kung ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, huwag mo na akong sisihin. Aray, bitawan mo agad. Sa ganitong kaliit na lakas, ang tapang mong magpakilalang genius sa martial arts. Akala mo madali maging genius? Anong nangyari kay Alang? Hindi nakinig ang batang to sa babala ko. Ako tinuruan ko siyang maging mabuting tao. May ganito kagandang babae pala sa Longcheng. Sa tingin ko rin, maganda siya. Kung hindi, dalhin natin kay Heisa at tingnang mabuti. Sa tingin ko, okay lang. Magugustuhan talaga yan ni Heisa. Haha. Ganda, please. Punta ka sa susunod na private room at uminom tayo. Hindi ako interesado. Ano? Hindi mo ako binibigyan ng muka. Hindi naman tayo magkakilala.
Bakit ko pa ibibigay sa'yo ang mukha ko? Alam mo ba kung sino ang nasa susunod na private room? Anong klaseng mga tao ang nasa susunod na private room? Wala akong pakialam kung sino siya. Lumabas ka na ngayon din. Wala akong pakialam kung sino siya. Umalis ka rito ngayon din. Ano ang sinabi mo, boy? Sinuntok mo ba siya o hindi? Mas mabuti pang umalis kayong dalawa ngayon. Masama ang mood ko ngayon. Buisit, para kang ilawan sa kubeta. Nag-aanyaya ka sa kamatayan. Nang hindi mo tinatanong kung ano ang aming mga pangalan at naglakas loob kang kausapin ako ng ganyan. Sige. Mabuti ngayon ay magiging maaway na ko, makikipagtulungan ako sa iyo. Sino ka? Narinig mo na ba ang Heisa? Hindi ko pa naririnig yan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo tungkol sa kanila. 10 taon na ang nakalipas. May 2 tao na parang kulog sa mga ilog at lawa. Ang isa ay ang napumatay ng mahigit 300 tagasunod sa isang gabi. Ang isa ay naaresto at inapi ng mga bully. Nawinasak ang buong bilangguan sa isang gabi. Ang 2 sa kanila, ang isa ay ang Timog Heisa at ang isa pa ay ang Hilagang Sangbiyaw. Sa palagay mo ba ang 2 taong ito ay kayang-kaya mong awayin? Kung gayon lumabas ka at magtanong-tanong kung kaya nilang guluhin ako, si Ye Haolong. Nakakatawa ka talaga. Isang gwapong lalaki na nagpapanggap na malaking tao. Kung hindi kita bugbugin hanggang mamatay ngayon, talunan ako. Xiaohu, hayaan mong ako ang bahala sa mahinang ito, haha. Halika na, sama-sama tayo. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Buisit na gawa mo talaga, mamatay ka. Buisit, tunay ka palang nakatagong master. Papatayin kita. Sabi ko sa'yo pero hindi ka naniwala. Xiao Lang, puntahan mo at tawagin si Heisha. Tatawag sila ng tulong. Umalis na tayo dito. Okay lang, langgam lang sila. Huwag mong sabihin yan. Narinig ko na yan. Ang Heisa ng Timog at ang Sangbiyaw ng Hilaga ang mga matitigas sa ilalim ng lupa. Ang mga bata ay hindi maglakas loob na umiyak kapag narinig yan. Nakikipaglaban ako sa mga matitigas. Kuya Hei, ito siya. Kuya, siya to. Gusto kanyang patayin. Galitin mo. Ako papatayin ko siyang hayop. Narinig kong gusto mo akong patayin. Long Master. Ginoong Long. Mukhang hindi ka pa naman senyol. Naalala mo pa kung sino ako. Haha, Ginoong Long. Nagbibiro ka lang. Kahit nabulag ako, makikilala pa rin kita. Hahaha. Ano, Heisa, kilala mo siya? Gago ka. Nababaliw ka na ba? Ang kapal ng mukha mong gambalain si Ginoong Long. Ginoong Long, haha. Hindi ko alam kung anong ginawa nila para magalit ka. Mga tauhan mo. Ang pumilit sa asawa kong uminom sa pribadong kwarto mo. Ano sa palagay mo ang dapat gawin dito? Ano? Sila pala ang nagpainom sa asawa mo sa aking kwarto. Gago ka. Bulag ka ba sa sarili mong mga mata? Ang kapal ng mukha mong gambalain ng asawa ni Ginoong Long. Ginoong Long. Mga ignorante sila. Nakakahiya talaga. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan nila. Haha, ikaw lang ang humihingi ng paumanhin para sa kanila. Nakalimutan mo na ba ang aking mga patakaran? Alam ko. Bakit hindi mo pa bunutin ang iyong mga kamay? Ano? Naghahanap ka ng away. Ginoong Long, hindi ko sinasadya. Patawarin mo na ako ngayon. Patawarin mo na ako ngayon. Hindi mo ba sinabi kanina na papatayin mo ako? Paano kita palalampasin? Bakit hindi mo na lang putulin agad ang kanilang mga kamay? Umalis ka. Opo. Wu siya at Liu siya. Harapin ninyo. Sige. Ipagpaumanhin mo ako, Heisha. Ipagpaumanhin mo ako, Heisha. Ipagpaumanhin mo ako, Heisha, Heisha. Hahaha, hindi ko alam, Longguro. Dumating ako sa Dragon City. Maaari mo ba akong bigyan ng isang manipis na pansit? Aalagaan ko ng mabuti si Longguro. May sarili pa akong negosyong aasikasuhin, kaya huwag mong sayangin ang oras ko. Sige, hindi na kita gagambalain. Aalis na ako ngayon. Sino ka talaga? Bakit pati ang masasamang Diyos ay takot sa'yo? Hindi naman ako espesyal na tao. Ito lang ang bagay. Hindi ka ba isang henyo sa martial arts? Bakit ka ganyan ang pagkakabugbog? Tol,
huwag kang masyadong mayabang. Ang tatay ko ay isang bagay na hindi mo kayang saktan. Ako. Nabugbog ka matapos magyabang. Gaano katapang para maging matigas ang ulo? Mahal, tara na. Ayokong kumain kasama ang ganyang talunan. Sabay kumain nakakawalang gana. Ito. Hoy. Ano, babalik ako agad. Ano, babalik ako? Anong nangyari? Natalo mo si Hudong Chiang. Ginantihan ng ama niya ang aming pamilyang Han at pinutol ang lahat ng aming negosyo. Naghahanap siya ng kamatayan. Tara, sasama ako sa'yo. Tatay, Kasalanan mo itong lahat. ano na ang kalagayan ngayon? Anong kalagayan? Ginamit ng pamilyang Hu ang kapangyarihan ng Chamber of Commerce para lubusang harangan ang aming pamilyang Han. Ang mga supply channel sa itaas at ang mga supply channel sa ibaba ay naputol na. Paano nila nagawa ito? Nagtataka ka pa? Kung hindi mo pinilit na makipagrelasyon sa serbidor na ito at ikinahiya ang sarili mo, magkakaganito kaya. Anong ginagawa mo rito bilang isang serbidor? Umalis ka rito. Kung gusto mo pang tulungan ko ang pamilya mong Han na malutas ang krisis, magpakabait ka sa akin. Tutulungan mo ang pamilyang Han na malutas ang krisis. Ano ka? Ha. Kung tutulungan mo ang aming pamilya Han, ano ka? Kung sa buong Longcheng may isang tao lamang ang makakapigil sa pamilya Hu, ako lang ang taong yon. Kayabang! Presidente Hu, narito na kayo. Maupo po kayo. Tigilan mo na ang pagpapakumbaba at pagmamakaawa. Han Shanghai, diretsuhin mo na. Paano mo ipapaliwanag ang pagbugbog sa anak ko? Presidente Hu, wala akong kasalanan. Hindi po ang aming pamilyahan ang nag-utos na bugbugin si Hu Xiao, hoy siya, itong waiter ito. Dahil sa kayabangan niya, kusa siyang nang away. Paano? Sinabi mong siya ang nanakit sa anak ko. Oo, siya nga. Bata, ang galing mo pala. Ang lakas ng loob mong sakta ng anak ko, ang anak ni Hu Zihai. Pinapayuhan kita na agad na bawiin ang mga parusa ng Chamber of Commerce sa pamilya Han. Humingi ng tawad at umalis ka na rito. Maaari kong isiping hayaan kang mabuhay. Kung hindi, mawawala na ang pamilya Hu sa Longcheng. Mayabang. Ang yabang mo. Gusto kong makita anong kapangyarihan meron ka na makakapagpabagsak sa pamilya Hu ko. Kung gayon magsisimula na ako, sa pag-aalis sa iyo bilang presidente ng Chamber of Commerce, ito na. Ano? Gusto mong alisin ako bilang presidente ng chamber? Isa kang waiter. Gusto mong tanggalin ako bilang presidente ng chamber? Ano, ikaw na isang waiter ang gustong magpaalis sa akin? Ako ang presidente ng Chamber of Commerce. Hindi ka naniniwala? Maniniwala. Bakit ako maniniwala? Dahil magaling kang magtrabaho. Hintayin mo lang. Hello? Papuntahin mo ang direktor ng Commerce Bureau sa bahay ng mga Han. Napaka-ignorante mo talaga. Hindi ka pa ba tumingin sa salamin at hindi mo alam ang iyong estado? Gaano ka katapang para utusan ang hepe ng Commerce Bureau? Pwede kang hindi maniwala. Pwede kang maghintay. Han Shanghai, tapos ka na. President Hu, nakita mo na ang lahat. Kasalanan niya iyon. Wala iyon sa akin. Kung gayon, paalisin mo ang iyong anak na babae sa kanya at sa aking anak. Kung hindi, malalagot ang pamilya mo. Naririnig mo ba ako? Paalisin mo agad ang waiter na ito. Pumunta ka at humingi ng tawad kay Hu Xiao. Dad, sa tingin ko ay pwedeng pagkatiwalaan si Ye Hailong. Ano, gusto mong pagkatiwalaan ko siya? Oo, naniniwala akong may kakayahan siya. Ano ang sinabi mo? Sinabi mong may lakas siya. Kanina sa restaurant, si Heisha ay sunod-sunuran sa kanya. Nababaliw ka na ba? Anong klaseng tao ba si Heisha? Paano siya magiging sunod-sunuran sa isang waiter? Sino ang nagsabing sunod-sunuran ako sa isang waiter? Heisha, bakit ka nandito? Hindi mo ba alam kung bakit ako nandito? Hindi mo binayaran ang utang mo sa akin at binugbog mo ang mga tauhan ko. Han Shanghai, naghahanap ka ba ng kamatayan? Heisha, huwag kang magalit. Hindi ako. Sino ang nagsabi nun kanina? Nagpakumbaba ako sa isang waiter. Siya, ito ang waiter. Nandito siya. Ginoong Long, bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta dito? Hindi. Siyempre, maaari kang pumunta kahit saan mo gusto. Kung gayon, bakit ka nandito? Ang pamilyahan ay may utang sa akin. Ang mga tauhan ko ay dumating para maningil ng utang. Hindi siya nagbayad at binugbog ang mga tao ko. Nandito ako para pag-usapan ng utang. Siya nga pala,
Ginoong Long, sino siya sa'yo? Siya ang magiging biyenan ko. Ano, biyenan mo siya? Oo, gusto mong pag-usapan ang utang sa kanya, di ba? Hindi. Ha. Ayos lang. Ginoong Han, pasensya na. Ang mga tauhan ko ay nakasakit sa'yo. Huwag nang bayaran ang 5 milyon. Ito ay bilang paumanhin ko. Ayos lang ba? Talaga bang hindi na kailangang bayaran? Pwede ba yon? Oo. Basta hindi magreklamo si President Han. Di hindi ko nababayaran. Sige. Mauna na ako. Ha. Naabala si Master Long. Mauna na ako. Tara na. Paano nangyari to? Kahit si Heisa, binigyan ka ng malaking respeto. Sino ka talaga? Hindi importante kung sino ako. Ang pinakamahalaga, ipakasal mo sa akin ang anak mong si Mushue. Kaya kong protektahan ang pamilya mo sa habang panahon. Nagbubula ka. Akala mo dahil may koneksyon ka sa gang, akala mo magaling ka na protektahan ang pamilyahan at protektahan ang pamilyahan sa habang panahon. Di ba nakipagkita ka kay direktor ng Nanjing Border Commerce Bureau? Nasaan na ang mga tao? Hindi naman siya ibon na bigla-biglang makakalipad dito. Kailangan ng oras para makarating dito. 40 minuto ang biyahe mula Chengnan hanggang Chengbei. 40 minuto lang. 20 minuto na ngayon. Maghihintay pa ako ng 20 minuto. Kung hindi siya dumating, papabangkarutahin ko ang pamilyahan. Hindi, President Hu. Isang walang modo at walang takot na lalaki siya. Isang desperado. Palalayasin ko siya. Sige, pakiusap. Huwag ninyong saktan ang aming pamilya. Huwag mong ibida ang aming pamilya sa mana. Gusto mo bang ipahamak ang aming pamilya? Lumabas ka. Narito na si Director Shang. Nandito na si Director Shang. Hello po, Ginong Shang. Lao Hu, anong ginagawa mo rito? Hindi po ganoon. Binugbog ng pamilyang Han ang anak ko. Nandito ako para humingi ng katarungan. Anong klaseng pamilyang Han yan? Ang lakas ng loob na makipag-away kahit kay Ginoong Hu. Hindi, Ginong Siyang. Gusto mo bang magpasya para sa akin? Kahit bigyan mo pa ako ng lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob na hawakan si Binatang Hu. Kasalanan niya lahat ito. Dahil lahat ito sa waiter na ito. Anong klaseng waiter yan? Ang tapang hanggang makipag-away kay Binatang Hu. Nakalimutan mo na ba? Bakit ka na pa rito? Tama. Nandito ako para hanapin ang isang boss na nagngangalang Ye Haolong. Nasaan si Ginoong Ye? Hindi ba't si Ye Haolong ay siya? Kumusta po, Ginoong Ye? Bakit, Ginoong Shang? Sa tingin mo ba'y basta-basta lang ang suot ko, hindi katulad? Nakinig ka lang na ako ang nanapak kay Binatang Hu. Gusto mo pa bang magpasya para sa kanya? Hindi po. Paumanhin po, nagsalita ako ng walang alam. Maaari ko bang malaman kung ano ang kailangan ninyo sa akin, Pangulong Ye? Bilang Pangulo ng Chamber of Commerce, inaabuso ang kanyang kapangyarihan para pahirapan ang ibang negosyo. Sa palagay mo, paano ito dapat aksyonan? Sino ang hindi pinansin at pinigilan ni President Hu? Nagbubulag-bulagan ka, Direktor Shang. Hindi totoo yan. Dinudusta niya ako. Dinudusta ka? Sabihin mo sa kanya, ano ang ginawa niya sa pamilyahan? Magsalita ka, sasamahan kita. Sasamahan mo siya? Ano ka ba? President Hu, huwag kang magsinungaling. Ano nagsisinungaling ako? Hindi mo sila tutulungan. Halika't harapin mo ako. Director Shang, bibigyan kita ng 3 segundo. Ibigay mo agad sa akin. Alisin si Hu sa posisyon ng presidente at arestuhin at imbestigahan. Kung hindi, ikukulong kita. Gagamitin ko ang sarili kong paraan. Sige. Hu Sihai. Opisyal kong inaanunsyo na inaalis ka bilang presidente ng Chamber of Commerce at ang Longcheng Chamber of Commerce ay lubusang isasaayos. Shang Zhu, naisip mo na ba ito? Huwag mong isiping mas mataas ang posisyon mo kaysa sa akin. Makakaya mong durugin ako. Wala pa akong oras para sabihin sa'yo. Kakapromote lang ng kapatid ko sa militar. Ang kapal ng mukha mo. Ngayong umabot na sa ganito ang situation, nang hahamon ka pa sa akin. Agad na bawiin ang posisyon ni Hu Sihai bilang presidente ng Chamber of Commerce at arestuhin at tanungin. Agad na pawalang bisa alisin si Hu Sihai bilang presidente ng Chamber of Commerce at arestuhin at tanungin siya. Shang Zhu, itinuturing kang walang awa. Tingnan natin kung paano ka aaksyonan ng kuya ko. Umalis na tayo. Ano po ang kailangan ninyo, G? Yeah? Wala. Sasabihin ko sa'yo kung may kailangan ako. Sige, mauna na ako. Sige, mauna ka. Kahit ang commercial director ay sumusunod sa'yo. Hindi ka naman waiter, di ba? Sino ka ba talaga? Wala akong kung sino. May mga connection lang ako. Anong klaseng koneksyon meron ka? Kaya mo bang iligtas ang panganay naming anak ng pamilyang Han mula sa ibang bansa? Kung kaya mong gawin yon, ipinapangako kong ipakakasal si Mu Shue sa'yo. Ginagamit ng pamilya ninyong Han ang anak ninyong babae bilang panakot. Galit na ako. Ang relasyon ko kay Mu Shue hindi dapat lapas tanganin.
Hayaan mong ang pinuno ng pamilya ninyong Han na naghamak sa akin. Ang lumapit at magmakaawa sa akin, maaari kong isipang iligtas ang pamilya ninyong Han. Mushuay. Gusto mo bang lumabas at maglakad-lakad kasama ko? Sige. Pagmamayari na kita. Takot kang hawakan ng kamay ko? Akin ka na. Natatakot kang hawakan ng kamay ko? Yung nangyari kagabi, gusto ko lang galitin ang pamilya ko. Hindi ba't gwapo ako? May gusto ka ba sa akin? Masyado kang mayabang. Ako ang pinakamagandang babae sa Longcheng. Ang CEO na parang yelo hindi maabot. Magkakagusto ba yon sa isang waiter na tulad mo? Eh anong klaseng lalaki ang gusto mo? Kumpara sa gusto ko, magkaiba talaga ng mundo. Para lang sa'yo natitingala. Talaga? Hulaan ko kung si Dragon Emperor ba yon? Siyempre, si Dragon Emperor ay isang alamat sa mundo at isang nakasisilaw na pagkatao. Hindi ba tungkol sa akin ang sinasabi mo? Ikaw. Oo, sa paningin ko, maliban sa akin, wala nang ibang lalaki. Nakasing sikat at dakila tulad ng isang alamat. Akala mo talaga pwede kang magyabang ng walang kapalit. Kahit na ang mga nangyari ngayon, may magandang pakiramdam ako sa'yo at sa tingin ko may kakayahan ka. Pero sobrang yabang mo. Nakakainis. Sa puso mo maliban sa lalaking gusto mo, kahit na may mas magaling pa kay Dragon Emperor, hindi mo pa rin magugustuhan di ba? Anong problema? Anong problema? May problema ba? Walang problema. Narinig kong kinatatakutan ng Dragon Emperor sa lahat ng dako at sumusuko ang buong mundo. Ang mga taong nagkakagusto sa kanya ay sunod-sunod na dumarating. Kahit ang hari ay gustong ipakasal sa kanya ang prinsesa. Sa tingin mo, magugustuhan ka ba niya? Kung gusto niya ako or hindi, problema niya yon. Ang gusto ko sa kanya, problema ko yon. Anong problema doon? Sa lahat ng paggalang, sa itsura mo, baka mahirapan ka pang makita ang mukha ng Dragon Emperor hindi pa nga ikakasal sa kanya. Alam ko, kung hindi paano pa ito matatawag na pangarap. Kung matutulungan kitang matupad ang pangarap na ito, At matulungan akong matupad ang pangarap ko, anong ibig mong sabihin? gusto kong pakasalan ka ng Dragon Emperor. Hoy, ang yabang mo naman. At lalo pang lumalala, papakasalan ako ng Dragon Emperor. Anong estado mo? Isang katulad mo hindi mo nga makikita ang mukha ng Dragon Emperor. Sige, magtakda ka ng oras. Papayagan kong makipagkita sa iyo ang Dragon Emperor. Tama na, Ye Haolong. Lalo ka nang nagiging maloko. Akala mo ba ang Dragon Emperor ay katulad mo, isang waiter? Mapapagawa mo sa kanya ang gusto mo. Kung magpapatuloy kang magyabang ng ganyan, kung malaman ito ng Dragon Emperor, malagim ang pagkamatay mo. Posible kaya na ako ang Dragon Emperor. Sa tingin ko, baliw ka na talaga at nababaliw. Maaari kaya na. Ako ang Dragon Emperor. Sa tingin ko, baliw ka na talaga at nabaliw ka na? Masyado ka bang naapi at binuli kaya ganyan ka na? Kaya araw-araw iniisip mo na ikaw ang Dragon Emperor para maging matuwid at maging makinang? Nakakahiya na halata mo ako. Pwede kang maging mahirap, pero dapat nakapaa ka sa lupa. Baka may makilala kang taong magkakagusto sa'yo, pero kung ganyan ka, laging nagyayabang ng walang basehan, nakakainis ka lang. Mas mabuting alagaan mo ang sarili mo, aalis na ako. Ay, talagang ayaw mo bang pakasalan ako? Ano bang gusto mong sabihin ko, kahit na may mga connection ka? Hindi nito mababago ang katotohanan na isa kang waiter, at wala namang kwenta ang mga connection mo. Sabi ni Husihay may warrior sila. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na sa Longcheng. Nag-aalala ka ba sa akin? Hindi rin naman ako inaalagaan ng pamilyahan. Ayokong mamatay ka dahil sa pamilyahan. Wala akong pakialam kung mabuhay o mamatay ang pamilyahan. Ikaw lang ang inaalagaan ko. Gusto kitang protektahan habang buhay at hindi masaktan. Baka mabuti kang tao, pero hindi talaga tayo bagay. Alis na ako. 7:00 ng gabi bukas. Darating ang Dragon Emperor sa Dragon City at mananatili sa Presidential Suite ng Regal Hotel. Pwede kang pumunta at tumingin noon. Malalaman mo kung nagsinungaling ako sa'yo. Bukas ng gabi 7:00. Pupunta ang Dragon Emperor sa Dragon City at mananatili siya sa Presidential Suite ng Junwei Hotel. Saka ka pumunta para makita mo. Malalaman mo kung nagsisinungaling ako. Sige, bukas ng gabi, 7:00, pupunta ako sa Regal Hotel para makipagkita sa Dragon Emperor. Kapag hindi ko siya nakita, huwag ka nang magpakita sa harap ko. Kung hindi, luluraan kita. Tandaan mo, huwag mong sasabihin kanino man ang mensaheng ito para maiwasan ang pagkakakongest sa Junwei Hotel. Sa akin lang sinabi ng Dragon Emperor ang balitang ito. Sa akin lang, kapag nalik ang balita, ako ang pagagalitan niya. Bukas, 7:00 ang gabi, mag-book ka para sa akin ng isang luxury presidential suite sa Junwei Hotel. Han Muksue, ang bait mo sa akin sa loob ng napakaraming taon. Ako ang magiging sorpresa at swerte mo. Sige. Sino ka? Huwag kang tatawag. Sige, huwag kang tatawag. Huwag kang tatawag. Pasok ka na agad. Tulong. Tigil.
Sige, sundan mo yung kotse sa harap. Lumabas ka. Huwag kang magsalita. Tumahimik ka, umalis ka na lang. Bilisan mo. Tulong! Pumasok ka. Sige. Ano ang gusto ninyong gawin? Ano ang gagawin? Itatali ka. Hindi mo ba alam ang ginagawa mo? Natatakot ka ba sa ginagawa mo bilang babae sa nightclub? Hindi ko po kayo kilala. Baka may hindi pagkakaintindihan. Sabihin ninyo, ipapaliwanag ko. Sige, ipaliwanag natin yan sa impyerno. Kilala mo si Hu Xiao? Si Hu Xiao kilala. Ano ba ang problema? Ang mga kasapi ng pamilyahan nyo ang nanakit kay Hu Xiao at ginamit ang connection para mapaalis si President Hu. Nagpa siya ang pamilya Hu na lipulin ang pamilyahan ninyo. Lalaki, pugutan. Babae, gagahasain? Tulong. Hoy, makinig ka sa akin. Wala akong pakialam. Sinusuportahan ko si Han Moksue. Si Ye Haolong ang nagpakasal kay Hu Xiao. Yung servidor na si Ye Haolong, hindi niya alam ang kanyang lugar. Nasaktan niya si Hu Xiao. Basta may kinalaman sa pamilya mong Han, hindi ka makakatakas. Oo, pagbalik ng General Hu namin, bubunutin niya ang pamilya mong Han. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sariwa pag tong babae na to, tayo muna ang masarapan. Tapos kuhanan na ng video ang pamilyang Han. Sige na. Tulong. Putang ina, sino ka? Siya yun. Siya yung servidor na nanakit kay Hu Xiao. Ano, siya yung servidor. Hinahanap ka na namin sa lahat ng lugar. Hinahanap ka na namin sa lahat ng dako. Pero ikaw ang lumapit sa amin. Ikaw ang pumunta sa amin. Kung ngayon ka paluluhod at magmakaawa para mamatay, maaari kong isipin na maawa sa'yo. Kung ako ang gagawa, lahat kayo ay nasa wheelchair dito sa baba. Kung maglulupasay ka ngayon at magmamakaawa para mamatay, baka maawa pa ako sa'yo. Kung hahayaan mo akong gawin ito, lahat kayo dito ay nasa wheelchair. Buisit, ang yabang mo talaga. Tingnan mo ako. Nangas kang magmayabang sa harap ko sa ganyang kakayahan mo. Hoy, hindi mo alam kung anong klaseng puwersa ang inaway mo at papatayin ka nila. Wala akong pakialam kung anong puwersa siya. Lahat yan ay langgam sa paningin ko. Putulin mo ang iyong binti at braso at gumapang ka palabas dito. Kung hindi, babaliin ko ang lahat ng 365 buto mo. At babaliin lahat. Hoy, sabihin ko sa'yo, ang kapatid ni Boss Hu ay ang Diyos ng digmaan. Magdadala siya ng mga tropa sa lalong madaling panahon. Hayaan kitang magpakamatay. Gusto mo talagang ako ang pumunta? Hayaan kitang magpakamatay. Pinilit mo pa talaga akong pumunta? Umalis ka na dito. At ikaw, Kasalanan mo itong lahat dahil hindi mo alam ang lugar mo. Nasaktan mo si Hu Xiao at ngayon nadamay na rin ang aming pamilyang Han. ulitin mo na. Mali ba ako? Talaga? Ikaw, mababang waiter. Nangahas ka pang manuntok sa akin. Ayaw kong manuntok ng babae. Ikaw ang nagpabukod tangi sa akin. Sasabihin ko sa'yo, marami akong kilalang mahahalagang tao. Hindi mo ako kayang apihin. Parusa yon, hindi pangapi. Bukod pa riyan, umaasa ka sa iyong mga koneksyon para makipag-ugnayan sa iba. Para harapin ako. Hintayin mo lang, papag-aralin kita. Hintayin mo lang, huwag mo sanang palampasin. Hello, Dad. Gusto ni Han Moksue yung waiter na yon. Sinuntok niya ako. Pumunta ka rito at maghanap ng taong magtuturo sa kanya ng leksyon. Ngayong alas 7, huwag mong kalimutan, pupunta ang Dragon Emperor sa Dragon City Regal Hotel. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. Yahaolong, tapos ka na ba? Sa tingin mo, maniniwala ako sa ganyang UG na kasinungalingan? Maniniwala ba ako sa'yo? Kailangan mong subukan lahat para malaman kung tama o mali. Hindi ka pwedeng umasa sa sarili mong subjective na kamalayan para humusga. Paano kung totoo ang sinasabi ko? Hindi ba masasayang ang pagkakataon mong makilala ang Dragon Emperor? Sige, pupunta ako sa Junwei Hotel mamayang gabi. Kung hindi ko makita ang Dragon Emperor, ibablock kita magpakailanman. Mamamatay ka na. Nagbo-block ka pa rin ng tao. Anong ginagawa ninyo? Wala kang pakialam sa ginagawa namin. Malalaman mo din pagkatapos. Hulihin niyo siya para sa akin. Sino kayo? Bitawan niyo ako. Tulong. Buisit, naghahanap ka ng away. Ayos din. Mas maganda ka sa personal kaysa sa litrato. Bitawan mo ako. Hindi ba ako nagpakilala?
Ang apelyido ko ay Chin at ang pangalan ko ay Chin Hui, ang hari ng gabi. Ang hari ng mga nightclub. May ama ako na mas kilala bilang si Sangbiao. Ilaga at timog isa sa mga underground emperor si Beidan. Wala akong ginawa sa'yo. Wala kang ginawa sa akin. Pero natulog ako kay Han Wanwan at nangako akong tutulungan siya. Makakatulog din ako sa'yo. Handa na ang kwarto, tara na. Pakawalan mo ako, sinasabi ko sa'yo. May boyfriend ako. May boyfriend ka. Kaya ba niyang makipagkompetensya sa akin? Napakalakas niya. Natatakot sa kanya si Heisha. Pakinggan mo ang sinasabi mo. Natatakot si Heisha sa boyfriend mo? Tama. Magiging magalang sa kanya si Black Shadow. Sa tingin ko, mas baliw ka pa kay Heisha, di ba? Nagtanong-tanong na ako. Ang boyfriend mo ay isang tagapagsilbi lang. Natatakot si Heisha sa boyfriend mo? Kung marinig ito ni Heisha, puputulin ka niya ng pira-piraso. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hayaan mo akong tawagan siya. Hindi mo na kailangang tumawag, nandito na ako. Hindi na kailangang tumawag, nandito na ako. Yehaw lang, bilisan mo at iligtas mo ako. Ito ang waiter mong boyfriend. Ano na ngayon? Narinig kong takot sa iyo si Heisha. Totoo yun. Hahaha, wow, ang yabang mo. Pinutol ko lang yung baliw. Pero ngayon, dalawa ang pagpipilian mo. Una, lumuhod ka at magmakaawa. Nakatalik ako sa babae mo. O saksakin ka ng mga tauhan ko hanggang sa ospital. Pinipili kong bugbugin ka. Hinahampas mo ako? Nag-aalinlangan ka pa? Naniniwala ka na ngayon? Naghahanap ka ng kamatayan. Ano pang tinitingnan ninyong dalawang walang kwenta? Patayin niyo siya para sa akin. Pakawalan mo siya. Bitawan mo siya. Lumuhod ka o papatayin ko siya. Bibigyan kita ng 3 segundo para bitawan siya o babatuhin kita. Wala nang natira. Isa. Nanggugulo ka sa akin, di ba? Pakawalan mo siya. Boss, binitawan ko na. Ayos ka lang ba? Okay lang? Okay lang. Huwag kang lalapit dito. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Ang tatay ko ay si Sangbiao, ang underground emperor ng Beicheng. Ang tatay mo ay si Chindian. Kilala mo siya. Dapat alam mo ang kahihinatnan ng pananakit sa akin, di ba? Kung hindi mo ako bibigyan ng magandang paliwanag tungkol dito, hindi mo nga malalaman kung paano ka namatay. Nangahas kang manakot sa akin. Huwag mong isipin na dahil ang tatay mo ay si Chindian ay magaling na. Alam mo ba kung sino ako? Huwag mong isipin na ang tatay mong si Chindian ay dakila. Alam mo ba kung sino ako? Waiter ka lang naman, di ba? Ano pa ba ang pwedeng maging ikaw? Ako ang demonyong hindi mo kayang pagalitin. Hinahamon mo ba akong tawagan ang tatay ko at papuntahin siya rito? Sige. Hintayin mo lang. Tay, bilisan mo. Nabugbog ako. Halika't iligtas mo ako. Ano? Sino ang nanakit sa'yo? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, waiter siya. Mukha siyang mayabang. Ni hindi kanya pinansin. Sige, malapit na ako. Bilisan mo. Hinatiin mo malapit nang dumating ang tatay ko. Taya ako. Naniniwala ka ba na pag nakita ako ng tatay mo, luluhod siya sa loob ng 3 segundo? Nagmamalaki ka lang. Magmalaki ka lang. Ipapaalam ko sa iyo mamaya kung ano ang puting kutsilyong pumasok at pulang kutsilyong lumabas. Tiyak na makikita mo. Bakit ka nila inaway? Sabi niya, pinapunta siya ng kapatid kong babae. Si Han Wanwan. Oo. Ang babaeng yon, dapat sinira ko na ang mukha niya. Sino ang may lakas ng loob na hawakan? Sino ang may lakas ng loob na hawakan ang anak ko? Itay, nandito ka na rin. Sugurin mo siya. Sugurin mo. Nasaan siya? Diyan. Master Long. Chindian, bakit mo ako sinisugod? Hindi ako maglakas loob na sugurin ka, Master Long. Hindi ako manghihiram ng lakas ng loob sa langit. Master Long, bakit ka nandito? Tanungin mo ang anak mo. Gago ka. Ano ba ang nagawa mo? Itay, ano ba ang ginagawa mo? Kilalang demonyo ka. Paano ka matatakot sa isang waiter? Gago. Si Master Long ang taong hinahangaan ko buong buhay ko. Sinabi mong waiter lang siya. Paano mo na-offend si Master Long? Mag-sorry ka kay Master Long, bilisan mo. Chindian, ikaw ang nag-provoke sa akin. Sa tingin mo ba sapat na ang isang paghingi ng tawad? Master Long, ano ang ibig mong sabihin? Dinukot ng anak mo ang babae ko. At sinaksak ako.
Ano sa tingin mo ang dapat gawin dito? Kung hindi mo ito maayos na ayusin, ako na ang bahala. Ang kapal ng mukha mong Itali ang babae ni Master Long. Hindi ko alam na siya pala si Master Long. Kasalanan lahat ng putang iyan na si Han Wanwan. Siya ang nag-utos na Italiko. Sabi niya, waiter lang daw ang boyfriend niya. Kaya naglakas loob ako. Gago! Bakit mo ako hinahampas? Sabi mo, ipagtatanggol mo ako. Ngayong may problema na ako, hindi mo na ako kayang protektahan. Bakit mo ako binubugbog? Nakakainis ka talaga. Bakit hindi ka lumuhod at humingi ng tawad kay Master Long? Putulin mo ang isang kamay mo. Hihingi ako ng tawad sa kanya at puputulin ang kamay ko. Anak mo ako, tinutulungan mo siya, ako hindi. Hindi ka maililigtas ng utak mo. Abaw. Narito po. Ikaw ang magpatupad. Baliin mo ang braso niya. Boss, Bingi ka ba? pasensya na po, boss. Tatay, nababaliw ka na ba? Tinutulungan mo pa ang ibang tao laban sa akin? Master Long, maaari bang patawarin ninyo ang anak ko? Isa lang ang supling kong ito. Ginoong Long, maaari mo bang patawarin ang aking anak? Isa lang ang punla na ito na meron ako. Naalala mo pa ba ang binalaan ko sa iyo noon? Ang sinabi ni Ginong Long ay lagi kong naalala. Ano ang binalaan ko sa iyo? Sabihin mo sa akin. Sa mundong ito, dapat mong sundin ang mga patakaran. Huwag kang mambubuli kung hindi. Ikaw ang magdurusa. Ang anak mo ay ganyan ngayon. Lahat iyan ay dahil sa iyo. Kaya, ang nangyari ngayon ay nararapat na parusa sa kanya. Pero kasalanan mo rin ito. Opo. Malinaw ang pagkakaalala mo. Ito ang babae ko. Maging ikaw maano ang mga tao mo sa hinaharap, hindi niyo pwedeng galawin kahit isang hibla ng buhok niya. Kung hindi, pahihirapan ko siya ng husto. Opo. Dalhin mo na yung walang kwentang anak mo, umalis na kayo ngayon din. Salamat, Ginong Long. Kumusta? Bigla mo bang naisip na gwapo ako? Sino ka ba talaga? Bakit yung malaking tao na kinatatakutan ng lahat? Natatakot na natatakot sa'yo? Sinabi ko na sa'yo ang totoo, ikaw lang ang ayaw maniwala. Anong totoo? Kung talagang nakalimutan mo, edi hayaan mo na. Sabi mo kaibigan ka ng Dragon Emperor. Oo. Kung kaibigan ka nga ng Dragon Emperor, bakit nagtatrabaho ka bilang waiter sa isang KTV? 3 buwan na ang nakalipas. Pogi, gusto mo magpatawas? Kayang-kaya kong magdesisyon para sa sarili ko, kaya hindi ko kailangan magpatawas. Kung hindi ako nagkakamali, naghahanap ka ng isang tao at hindi mo pa siya nahahanap. Anong klaseng tao ang hinahanap ko? Babae, di ba? Nakakatuwa naman. Kung gayon, kalkulahin mo. Anong klaseng babae ang hinahanap ko? Saan ko siya mahahanap? Kung hindi mo makalkula, hindi ako magbabayad. Hindi ako naniningil sa pagtatawas. Walang pera. Ano ang gusto mo? Hindi ko sasabihin ang gusto ko. Sasabihin ko pagkatapos kong makalkula. Kahit ano ang hilingin ko, kailangan pangako mo sa akin na susugal ka. Wala akong hindi kayang gawin sa mundong ito. Hayaan mong simulan ko ang pagkalkula. Ang babaeng hinahanap mo ay isang taong matagal mo nang kilala. Malaki ang naitulong niya sa'yo. Palagi mo siyang iniisip, di ba? Saan ko siya mahahanap? Ang lalaking ito ay isang dragon. Magkakaroon ng lugar sa lupain ng dragon. Nawawala siya sa dami ng tao. Lilitaw siya sa gitna ng magulong karamihan. Nasa Longcheng, ang babaeng ito. Longcheng. Makinig ka sa akin, maghintay ka sa KTV ng 3 buwan. Tiyak na makikita mo siya. Kaya mong kalkulahin to. Akala mo ba talaga bata ako? Haha. Pagkatapos mong mahanap siya, hihingi ako ng pabuya sa'yo. Wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Sige. Maniniwala ako sa'yo ngayon. Usapan. Ano, sinasabi mo? Isang manghuhula ang nag-utos sa'yo na pumunta sa Longcheng KTV para maghintay sa babaeng matagal mo nang hinahanap? Oh. Ang babaw mo talaga. Naniniwala ka talaga sa manghuhula. At naghintay pa sa KTV? Hindi naman talaga nagsinungaling sa akin ang manghuhulang yon. Ang galing talaga. Paano mo hinintay ang taong hinahanap mo? Oh. Sino? Ikaw. Ako anong hinihintay mo sa akin? Naalala mo ba kung ano ito? Ano ito? 18 taon na ang nakalipas, may isang maliit na batang lalaki sa kalye pinagtripan ng isang mayamang second generation at ng bodyguard niya. May isang maliit na batang babae ang lumapit, pinigilan ang kalupitan, at ginamit ang kanyang panyo para punasan ng dugo sa katawan niya. Nang umalis na ang maliit na babae, hindi sinasadyang naiwan ang kanyang panyo. Ang maliit na batang lalaki ang nagpulot ng panyo na isip niya na paglaki niya, dapat pakasalan niya ang maliit na batang babae na ito at protektahan siya habang buhay. Naalala ko, si Wang Pangsi ang nanakit sa'yo. Mas mahirap pa ang pamilya nila sa amin noon.
Pero ngayon, gobernador na ng Longcheng ang tatay niya. Ano? Ikaw pala yung maliit na batang lalaking pinagtripan. Oh, Hindi ko inaasahan, ang tagal na pala nangyari ito. Inalala mo ito ng napakaraming taon. gagantihan ko ang mga kaaway ko at gagantahan ng kabutihan. Akala ko nagmamayabang ka lang. Hindi ko inakalang may ganyang kang katangian. Kung magpapatuloy tayo sa pakikisama, mas marami ka pang makikitang magagandang katangian sa akin. Kaibigan ka nga talaga ng Dragon Emperor. Oh, Tapos sabi mo, darating ang Dragon Emperor sa Longsheng mamayang gabi at mananatili sa presidential suite ng Junwei Hotel. Totoo yan? totoo. Sige. Magtitiwala ulit ako sa'yo. Tingnan natin kung totoo. Talaga bang ayaw mo talagang pakasalan ako? Sa totoo lang, kapag pinag-uusapan mo ang nakaraan, medyo naaantig ako, pero hindi naman talaga tayo magkapareho ng mundo. Bakit hindi tayo magkapareho ng mundo? Walang dahilan, baka may tao na sa puso ko. E di gusto mo pa rin ng Dragon Emperor. Tama, malalim na nakatanim. Kung hindi ko naman mapipilit ito, wala na akong magagawa kundi sumuko. Sana makahanap ka rin ng sarili mong kaligayahan. Magkita na lang tayo sa Junwei Hotel. Kung alam mo ang waiter na nagngangalang Ye Haolong ay ang Dragon Emperor, ano ang gagawin mo? Talagang dumating ang Dragon Emperor sa Dragon City? Dito ba siya nakatira? Kung hindi, hindi naman kailangang magsinungaling si Ye Haolong, di ba? Lord Dragon Emperor. Dito ka talaga nakatira? Lord Dragon Emperor. Dito ka talaga nakatira? Sino ka? Ako. Isa akong tagahanga mo. Narinig kong pumunta ka sa Longcheng, kaya pinuntahan kita. Pasok. Paano mo nalaman na pumunta ako sa Longcheng at kung saan ako nakatira? Narinig ko sa isang kaibigan. Narinig mo sa isang kaibigan? Sino siya? Ang pangalan niya ay Ye Haolong. Sabi niya, kaibigan mo raw siya. May kaibigan ka bang nagngangalang Ye Haolong? Ye Haolong? Sabi ko nga, napakasekretong plano ko sa paglalakbay. Sino ang makakaalam? Siya nga. Kaibigan mo talaga siya? Matagal na naming magkaibigan. At siya rin ang tanging natatanging kaibigan. Wala ka talagang kayabang-yabang. Maging matalik na kaibigan mo pa ang isang waiter. Malawak ang iyong pag-iisip at pananaw. Ang ganda-ganda mo rin. Marami na akong nakitang magagandang babae sa buhay ko pero ang kagaya mong kagandahan ay talagang bihira. Talaga? May boyfriend ka ba? Pero wala. Gusto mo talaga akong makita. Mukhang gusto mo talaga ako. Ang sabik mo namang makita ako. Mukhang gusto mo talaga ako. Gusto mo bang maging babae ko? Eto. Kailangan mong malaman. Maraming tao ang may gusto sa akin at bihira lang ang may gusto ako. Ano pang iniisip mo? Bigla ko lang naisip na ang paghanga ko sa'yo, Pung Dragon Emperor, ay pagkahanga lang talaga. Hindi pag-ibig. At may gusto na ako sa iba. May gusto ka sa iba? Sino? Si Ye Haolong, Pung Dragon Emperor, kaibigan mo. Gusto mo si Ye Haolong? Bakit naman? Walang dahilan. Sa tingin ko lang, mabait siya. Mas mabuti ba siya kaysa sa akin? Hindi, siguradong hindi siya kasing lakas mo, Pung Dragon Emperor. Nararamdaman ko lang na parang mas may kapalaran or connection ako sa kanya. Mukhang dalisay at mabait ka pa rin tulad ng dati. Panginoong Hari Dragon, ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo kung sino ako. Ye Haolong, bakit ikaw? Bakit aksidente? Walang hiya ka. Para lokohin ako, naglakas loob kang magpanggap na Hari Dragon. Ano ang ibig mong sabihin na nagpapanggap ako? Sa tingin mo ba, sa pagpapanggap na Hari Dragon, makukuha mo ako? Kasuklam-suklam ka. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ako ang Hari Dragon. Nagpapanggap ka pa, wala ka ng pag-asa. Huwag mo na akong hanapin ulit. Mukshui, makinig ka sa akin. Nahayag ka na, ano pa ang masasabi mo? Ako talaga ang Hari Dragon na si Ye Haolong. Hindi kita niloloko. Tingnan mo, meron pa akong token ng Hari Dragon. Ye Haolong, sa tingin mo ba 3 taong bata ako? Sa tingin mo ba ito ay sinaunang palasyo? At ang token? Kanina mo lang sinabing gusto mo ako. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Gusto kita pero akala ko tapat ka. Hindi ko inaasahang gagawa ka ng ganong kalaking kasinungalingan. Tao ka pa. Hindi ko inaasahan na gagawin mo yon. Kaya mo pang gumawa ng ganoong kalaking kasinungalingan. Tao ka pa ba? Hindi talaga kita niloloko. Ako ang tunay na, ang pinakamakinang na alamat sa mundo. Ang pinakamakapangyarihang lalaki, si Ye Haolong, ang Dragon Emperor. Nababaliw ka pa rin, wala ka ng pag-asa. Tapos na tayo, huwag mo na akong hanapin. Ako ang tunay na Dragon Emperor. Bakit hindi siya naniniwala sa akin? Sa ngalan ng Dragon Emperor, magpapadala ko ng betrothal gift sa pamilya Han. Gusto kong pakasalan ng anak na babae ng pamilya Han. Saka mo malalaman kung ako nga ang tunay na Dragon Emperor.
Han Moksue, lumabas ka rito. Anong nangyari sa pangalawang anak? Ang anak mong si Han Moksue at ang waiter ay nagtutulungan at nangahas pang manakit ng anak ko. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, hindi ko ito palalampasin. Ano? Nagkaroon ka ba ng 1-1 sa waiter na yun? Ano? May nangyari ba sa iyo at sa waiter na yon? Hindi, dinukot siya. Si Ye Haolong ang nagligtas sa kanya. Hindi siya marunong magpasalamat. Sa halip ay sinisi pa siya, naghahanap ng ganti. Ang sama mo, ikaw ang nanakit sa akin kasama ni Ye Haolong. Ang tapang mong makipag-away ngayon ayaw mo pang aminin. Kailangan mong magpaliwanag ngayon. Or sasabihin ko sa matanda at magpatawag ng pulong ng pamilya, palayasin siya sa pamilyahan. Tadali, isuko mo yung waiter. Totoo ang sinasabi ko. Bakit naniniwala kayo sa kanya? Pero hindi kayo naniniwala sa akin? Halata naman, lagi namang iniisip ni Wanwan ang pamilyahan. Pero kapag kailangan namin gawin mo ang isang bagay para sa pamilyahan, ano ang ginawa mo? Hindi ka karapat dapat maging miyembro ng pamilyahan. Ang gusto lang naman ay pakasalan mo si Hu Xiao para mailigtas ang pamilyahan ni hindi mo nga inisip na iligtas ang kapatid mo. Anong mukha pa ang maiiwan mo sa pamilyahan? Umalis ka na dito. Han Changhai, magpahayag ka tungkol sa sarili mong anak. Ito na ang huling pagkakataon mo. Dali, isuko mo yung waiter. Isuko mo. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi na kita kilalanin bilang anak ko. Sabi ko, tama si Ye Haolong tungkol sa bagay na ito. Eh di umalis ka. Tingnan natin kung sino ang magpapalayas. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na pakawalan siya. Ang tapang mo talaga. Ang tapang mo talagang pumunta dito sa bahay namin matapos mong bugbugin ang anak ko. Binugbog ko ang anak mo dahil karapat-dapat siya. Kung hindi ko siya iniligtas, ginahasa na siya ng 2 tambay na yon. Ibig mong sabihin dapat kitang pasalamatan? Hindi mahalaga kung nagpapasalamat ka o hindi. Huwag kang kumagat sa kamay ng nagpapakain sa iyo. Sinabi ko na, hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Bakit nandito ka pa rin? Kung karapat-dapat ako sa kanya o hindi, hindi yun para sa iyo ang magpasya. Mahal ka ni Moksue. Mahal ka niya. Pakakasalan mo ba siya? Kung gagawin mo, lumayas kayong dalawa. Ako, si Han Changhai, ituturing kitang anak. Moksue, maniwala ka sa akin, umalis ka na sa pamilyang Han. Talagang mapapasaya kita. Tumigil ka na. Ye Haolong, puno ka ng kasinungalingan. At wala kang hangganan. Maniwala ako sa iyo. Akala mo ba tanga ako? Hindi ako nagsinungaling. Totoo ang sinasabi ko. Tama na, Ye Haolong. Magkunwari na lang tayong hindi nagkita. Umalis ka na. Akala mo ba sapat na ang pagpapaalis sa kanya? Binugbog mo ang anak ko. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, papayagan ko ang matanda na palayasin ka sa pamilyang Han. Oo, kailangan siyang palayasin sa pamilyang Han. Gusto ninyo akong palayasin sa pamilyang Han? Gusto mong kunin ang posisyon ko bilang CEO, di ba? Ikaw, isang taksil na tumalikod sa sariling pamilya. Paano kung bawiin ko ang posisyon mo bilang CEO? Ikaw, isang taksil na tumalikod sa sariling pamilya. Paano kung tanggalin ko ang posisyon mo bilang CEO? Lolo, narito ka na rin. Tingnan mo siya gumagawa ng pie. Bilisan mo at palayasin siya sa pamilyang Han. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala ngayon. Para sa pamilyang Han, alisin ang mga hindi kabilang. Bago pa ako dumating, kasama na ang pamilyang Han. Napag-usapan na ng mga tiyo at mga tiyuhin. Nagkaisa ang lahat alisin si Han Moksue. Ang desisyong tanggalin si Han Moksue bilang presidente at palayasin siya sa pamilya. Tatay, kahit may mali kay Moksue, hindi naman dapat siya maging ganito kalupit. Hindi naman sa tayo ay walang puso. Siya ang noong tayo ay nasa pinakamahirap na panahon. Nanood lang siya ng walang ginagawa. Kaya, ang posisyon ng presidente ay dapat mapunta kay Wanwan. Dapat si Wanwan, ano ba ang nagawa niya para sa kumpanya? Ano ang nagawa niya? Wanwan, sabihin mo sa kanya. Ano ang nagawa mo? Ako na ang magsasabi sa kanya. Wang Xiao, narito ka pala. Dahil nakipagtalik ka sa akin, dapat akong pumunta. O mabait sa akin si Wang Xiao, tinutupad mo ang iyong salita. Wang Xiao? Ikaw si Wang Xiao, ang anak ng gobernador ng Dragon City? Eksakto, ang aking ama ang gobernador ng Longcheng. Oo, ang aking ama ang gobernador ng Longcheng. Pumayag na si Ginoong Wang na tulungan ang aming pamilyang Han na makabangon muli at iligtas din ang aking kapatid mula sa bilangguan sa ibang bansa. Napakabuti ni Ginoong Wang, salamat. Walang anuman, ginagawa ko ito dahil natulog ako kay Wanwan para tulungan siya. Pangalawa, may ilang sama ng loob ako sa inyong pamilyang Han na dapat ayusin. Ginoong Wang, ano ang sama ng loob ninyo sa aming pamilya? Han Moksue, naalala mo pa ba ang nangyari nun? Pinagbuhatan mo ng kamay ang isang probinsyanong binata noon. Pinalayas kita. Sinabi mo na kapag mas malakas ka na sa pamilyang Han, mag-aayos ka ng kwenta sa akin. Oo, ang aking ama ngayon, ang gobernador ng Longcheng. Ang pamilya mo ay nasa kagipitan at naging isa kang asong kalye. Ngayon aayusin ko ang kwenta ng nakaraan. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Kung sa tingin mo'y makapangyarihan ka, patayin mo na lang ako. Hindi kita papatayin.
Gusto kitang samahan ako sa loob ng 3 araw at gabi. Itataboy kita kapag tapos na ako. Ang babae ko, sino mang humipo sa kanya ay mamamatay. Visit, sino ka? Ginoong Wang siya ang mababang uri ng waiter ni Han Moksue. Ano na ang nangyayari sa mundo? Isang hamak na waiter, paano ka nangahas na maging katulad ko, ang marangal na anak ng gobernador? Ano ba ang itsura ng mundo? Isang hamak na waiter ang nangahas na hamunin ako, isang maharlika hamunin ako, ang anak ng gobernador. Ikaw hamak na waiter. Dilat mo nang mabuti ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti sino ako. Isang hamak na waiter, hindi ba? Sino pa ba? Waiter at security guard, ha ha ha. Ang batang sinuntok mo noon, ako yon. Ah, talaga, ang batang sinuntok ko noon, ikaw pala, talaga. Ang dugong pinatak mo nang suntukin mo ako at pinunasan ko lahat dito. Ha 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 ha, ikaw nga talaga. Ayos lang yan, hindi kita nasapul ng husto noon. Pero napigilan ako ng putang inang Han Moksue na iyon. Ngayon, babawiin ko ang aking pagsisisi. Sasapulin kita ulit. Subukan natin. Kuwang daw, Anak! baliin mo ang mga kamay at paa niya para sa akin. Opo. Munting langgam, paano ka nangahas na magpasikat sa harap ko? Munting langgam, anong lakas ng loob mong magpasikat sa harap ko? Visit, gusto mong mamatay? Bodyguard siya ng governor's mansion. Ganito mo siya binugbog. Gusto mo bang magrebelde? Ang guard ng Governor's Mansion, naniniwala ka bang kayang-kaya kitang wasakin sa ilang minuto? Governor's Mansion. Ang kapal ng mukha mo, ang tapang mong maging rebelde? Tatawagan ko na ang tatay ko. At papapuntahin ko siya kasama ang mga tauhan para wasakin ka. Tumawag ka nga ngayon. Maghihintay ako sa tatay mo. Sige, maghintay ka. Bobo ka ba para hamunin ang Governor's Mansion? Alam mo ba kung gaano kalakas ang Governor's Mansion? Bilisan mo, tumakbo ka na. Takbo sa ilalim ng langit, lahat ay pag-aari ng hari. Hindi siya makakatakas. Tol, sabi ng tatay ko, siya mismo ang mamumuno para wasakin ka. Sige, maghihintay ako sa kanya. Ye Haolong, pwede bang tumigil ka sa pagiging pasaway? Kahit sino, hinahamon mo. Makakapatay yan sa'yo. Mushue, nag-aalala ka ba sa akin? Kung alam ko lang na ganito kakatanga, hindi na sana kita tinulungan noon. Wala namang kwenta. Hindi na sayang ang tulong mo. Ang maliit mong kabutihan noon ang magiging dahilan upang protektahan kita habang buhay. Talagang gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Ha ha ha, ang yabang mo talaga. Ikaw lang, kaya ko rin siyang gawing pinakamasayang babae sa mundo. Malapit ka nang mamatay, alam mo. Yung mga dating gustong ako'y mamatay, ngayon natatakot ako na ang damo sa ibabaw ng puntod nila ay tumaas na ng husto. Sige, magmayabang ka muna. Hindi ka na magtatagal sa pagmamayabang. Wang Xiao, ikaw ngayon kailangan mong turuan ang mga putang inang itong election ngayon. Huwag kang mag-alala kapag inaway mo ako, impyerno ang pupuntahan mo. Sino ang umaway sa iyo? Tatay, nandito ka na pala. May mga taong minamaliit ang aking kapitolyo at inapi ang aking anak. Paano ako hindi darating? Oh, Gobernador, bakit kayo nandito? Oh, Gobernador. Ikaw pala, hindi mo iginagalang ang aking kapitolyo at hinampas mo pa ang aking anak. Eh ano kung ako? Kung matapang ka, sige, hayaan mong hampasin niya ang anak ko. Sige, hampasin mo. Hampasin mo ako, hayop ka. Talagang hinampas, naghahanap ka ng kamatayan. Sige, takpin ang baliw na ito. Dapat patumbahin ang baliw na ito. Narito na ang sugo ng Dragon Emperor. Sugo ng Dragon Emperor, ano ang ibig mong sabihin? Sino ang pinuno ng pamilyang Han? Narito ako para itanong kung ano ang problema. Sa utos ng Dragon Emperor para mag-alok ng kasal sa pamilyang Han. Ang Dragon Emperor, personal na nag-alok ng kasal sa aming pamilyang Han. Oo, may gusto ang Dragon Emperor sa anak na babae ng pamilyang Han. At inutusan ako na dalhin ang handog para sa kasunduan. Ang listahan ng handog ay ang mga sumusunod. 100 milyong yuan, ang pinakamahusay na kwintas ng Jadete sa buong mundo. Walang hanggang pag-ibig, nagkakahalaga ng 50 milyong yuan. Isang kasuotang pangkasal na ipinagawa sa isang taga-disenyong Europeo. Nagkakahalaga ng 30 milyong yuan, isang limitadong edisyong honor villa sa Longcheng. Nagkakahalaga ng 300 milyong yuan, isang Chungkyu golden thread jade robe. Mangyaring tanggapin ang handog ng personal. Ito ay para sa akin. Ikaw ang anak na babae ng pamilyang Han. Oh, ito ang aking nag-iisang anak na babae. Tama. Kung gayon, mangyaring tanggapin ang listahan ng handog. Ha ha ha. Sandali. Anong problema, Wang Xiao? Anong problema? Bakit mo pa ako tinatanong kung anong problema? Nakipagtalik ka sa akin at sinabing magiging babae mo ako. Sa harap ko, tinanggap mo ang handog na panliligaw ng iba. Hindi ko kasalanan ito. Gusto ako ng Dragon Emperor. Hindi ko matatanggi. Bukod pa riyan, anak ka lang ng isang gobernador.
Paano ka makakapantay sa Dragon Emperor? Han Wanwan, nababaliw ka ba? Ang Panginoong Dragon Emperor ay magkakagusto sa tulad mo? Huwag bantayan mo ang iyong mga salita. Asawa na ako ngayon ng Dragon Emperor. Kung lalapastanganin mo ako, papaaralan ka ng asawa ko. Huwag kang maging tanga. Ang daming manloloko sa lipunan ngayon. Sa tingin ko, ang babaeng ito ay nagpapanggap na sugo ng Dragon Emperor para manloko ng mga tao. Tama. Anong klasing pagkatao ang Dragon Emperor? Kahit na siya ang sugo ng Dragon Emperor, dapat maraming tao ang kasama niya. Paano siya walang kasamang tauhan? Titingnan ko na ang iyong mga dokumento. Sino ka? Napaka-ignorante mo. Hindi mo nga ako kilala ang gobernador ng Longcheng. Napakaliit ng posisyon mo. Hindi kita binibigyan ng halaga. Normal lang yan. Tigilan mo ang kakulitan at ipakita mo ang iyong mga dokumento. Kung peke ka, papaaralan kita. Gusto mong makita, di ba? Ngayon, hayaan mong mabuti mong tingnan. Alam mo ba? Fire Phoenix Order. Alam mo ba ito? Order ng Fire Phoenix. Kilala mo rin ito bilang Order ng Fire Phoenix. Ang tapang mo, anong lakas ng loob mong magpanggap bilang Fire Phoenix God of War? Ano? Magpanggap? Hindi ba? Sabi mo, ikaw ang mensahero ng Dragon Emperor pero hindi mo maipakita ang token. Inilabas ko ang orden ng Fire Phoenix. Sabi mo marami kang token sa iyo, mali lang ang nahawakan mo. Hindi ka miyembro ng militar. Hindi mo alam. Ang 4 Heavenly Kings at 9 Great War Gods ay sumama na lahat sa Dragon Emperor na nagpapakilalang mensahero ng Dragon Emperor. Ang kapal ng mukha mo. Ako ang gobernador ng Dragon City. Paano ko hindi malalaman ang ganyang bagay? Sa tingin ko ikaw ang nagpapanggap. Kailangan kong tawagan si Long Otian at sabihang pumunta siya mismo rito. Nagpapakaseryoso ka pa. Hinahamon mo pang darating mismo ang Dragon God. Alam mo ba kung ano ang estado ng Dragon God? Siya ang direktang pinagkakatiwalaan ng Dragon Emperor. Anong karapatan meron ka para utusan ang Dragon God of War? Karapat-dapat ka ba? Malalaman mo sa ilang saglit. Long Otian, nasa pamilyahan ako ngayon. Pupunta ako kaagad kung kailangan mo ako. Hintayin mo lang. Patutunayan niya sa'yo sa ilang saglit. Maghihintay ako. Bantayan mo siya sa akin. Huwag mong hahayaang makalibre siya. At ikaw, sinaktan mo ang anak ko kanina. At ikaw, dahil sinaktan mo ang anak ko kanina, kailangan muna nating ayusin ito. Paano mo balak ayusin ito? Paano? Siyempre, babayaran ito ng 100 o 1,000 beses. Takpin ninyo siya. Sino ang may lakas na loob na hawakan siya? Ano ang gusto mo? Siya ay isang taong hindi mo kayang saktan. Ano ang sinabi mo? Siya ay isang taong hindi natin kayang saktan. Tama. Kilala mo siya? Tama. Sa wakas, inamin mo rin. Sa waiter pala ito nakikipag-ugnayan at sa sugo ng Dragon Emperor. Nagpapanggap ba talaga siya? Sabihin mo sa akin, ano sa palagay mo ang sugo ng Dragon Emperor? Makikilala ang isang waiter. Ano? Peking sugo siya? Si Wang Xiao ay nasa puso ko, ikaw ay laging nasa puso ko. Magbati na tayo. Umalis ka. Kasalanan mo lahat ito sa pagpapanggap na sugo. Ito ang dahilan kung bakit nagkagalit kami ni Wang Xiao. Miss Han, huwag kang mag-alala. Ako talaga ang sugo ng Dragon Emperor. Mababatid mo rin ito sa lalong madaling panahon. Aray, nagpapanggap ka pa rin. Malalaman mo kung nagpapanggap ako sa lalong madaling panahon. Dumating na ang Dragon God of War. Po, Diyos Dragon. Gobernador Wang, bakit ka nandito? Bumalik po tayo sa Diyos Dragon. May nagpapanggap na mensahero ng Dragon Emperor. Dadalhin ko ang mga tao para arestuhin siya. Sino ang nagpapanggap na mensahero ng Dragon Emperor? Siya lang. Diyos Digmang Phoenix. Nakita ni Long Otian ang Diyos Digmang Phoenix. Diyos Digmang Phoenix. Bakit ka nandito? Siya nga pala ang Diyos Digmang Phoenix. Kalokohan. Nagsamahan kami sa hirap at ginhawa ng Diyos Digmang Phoenix. Paano ko siya makakalimutan? Pasensya na po, bulag ang aking mga mata. Nagkasala ako sa Diyos Digmang Phoenix. Hindi ba't gusto mo akong arestuin kanina? Hindi ko po magawa. Ikaw nga pala ang Diyos Digmang Phoenix, ang mensahero ng Dragon Emperor. Binibininghan. Nanligaw sa akin ang Dragon Emperor at totoo ang mga bigay niyang pamana. Siyempre naman, ang pagpapakasal ng Dragon Emperor, paano niya ito bibiruin? Ayos, totoo pala ito. Nakita mo? Nanligaw talaga sa akin ang Dragon Emperor. Ikaw, isang taong parang langgam. Nangahas na saktan ako? Sa hinaharap, manggahas ka pang saktan ng asawa ng Dragon. Ikaw lang, isang taong parang langgam, nangahas kang paluin ako. Sa hinaharap, manggahas ka pang paluin ng asawa ng Dragon Emperor? Paumanhin po, Mrs. Dragon Emperor. Bulag ako. Nakita mo ba, puta? Ang totoo, nag-propose sa akin ang Dragon Emperor. Ano ang silbi ng pagiging maganda? Pero talunan mo pa rin ako. Hindi ako naiinggit sa pagpapakasal mo sa Dragon Emperor.
Sabi mo hindi ka naiinggit. Baka naman ang inggit mo ay umaapaw na mula sa puso mo. Fire Phoenix God of War, pakibigay mo sa akin ang bride price ng Dragon Emperor. Sige. Sandali lang. Lord Dragon Emperor, bakit ka nandito? Nandito ako dahil may kailangan akong asikasuhin. Ano? Siya ang Dragon Emperor. Long Ao Tian, maligayang pagdating sa Dragon City, Dragon Emperor. Paumanhin sa hindi pag-asikaso, patawarin mo ako. Hindi na kailangan ng masyadong formal sa pagitan natin. Fire Phoenix, pumunta sa Dragon City ang Lord Dragon Emperor, bakit hindi mo sinabi sa akin? May pribadong bagay ang Dragon Emperor na kailangang asikasuhin. Hindi magandang mag-abiso. Hindi ko pa rin lalabagin ang mga patakaran ng Lord Dragon Emperor. Anong pribadong bagay meron ang Dragon Emperor na kailangan ng tulong ko? Gusto mag-propose ng Dragon Emperor sa anak ng pamilyang Han. Matutulungan mo ba? Ikaw pala ang Dragon Emperor. Ikaw ang mag-propose sa. Ikaw ang Dragon Emperor. Nagpapakasal ka sa akin. Hindi ka karapat-dapat. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, umalis ka na rito hanggat kaya mo. Gusto kong magpakasal sa babaeng ito mula sa pamilyang Han, si Han Moksue. Ano? Sa kanya ka magpapakasal? Anak din siya ng pamilyang Han. Hindi, matagal na siyang pinalayas ng kanyang lolo sa pamilyang Han. Hindi ba't sinabi ko nang umalis ka na? Sinabi ko nang umalis ka na rito. Ikaw na mabahong waiter. Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Hindi lang kita papaluin, kundi ipapakulong pa kita sa madilim na bilangguan. Narinig ba yon ni Long Aochen? Opo, Lord Dragon Emperor. May maghatid sa kanya palabas para sa akin. Ipagkaloob ninyo ang aking buhay. Sa totoo lang, nasa puso kita. Patawarin ninyo ako, Lord Dragon Emperor. 1-1. Ikulong mo ako. Lord Dragon Emperor. Bulag ako. Ipagkaloob ninyo ang aking buhay, Lord Long. Bilang isang gobernador, nangapi at pinoprotektahan ang iyong anak. Gusto mo pa bang patawarin kita? Hindi. Nagkamali ako. Takpin siya. Nagkamali ako, Lord Dragon Emperor. Lord Dragon Emperor, ipagkaloob ninyo ang aking buhay. Patawarin ninyo ako, Dragon Emperor. Mali ako. Dragon Emperor. Ipagpaumanhin ninyo po ako, Panginoong Dragon Emperor. Patawarin ninyo po ako. Ngayon, ikaw naman. Dragon Emperor, nagkamali po ako. Hindi mo ba sinabi na hinahampas mo ako nung bata pa ako at paglaki mo palo ka sa akin? Nagkamali po ako, hindi ako maglalakas loob. Halika, hampasin mo ako. May tao ba dyan? Ikulong siya sa madilim na piitan. Dragon Emperor, natatakot po ako. Panginoong Dragon Emperor, takot na takot po ako. Moshue, naniniwala ka na ba ngayon? Hindi kita niloko, di ba? Paano nangyari yon? Paano mo naging Dragon Emperor? Ano bang imposible doon? Ang Dragon Emperor ay isang maalamat na tao. Pero nang unang kita kong makilala, isang waiter ka lang nun. Sinunod ko ang manghuhula. Naghihintay ako sa iyo sa KTV. Pero parang panaginip pa rin ang pakiramdam ko. Hindi ito panaginip. Lahat ng ito ay totoo. Iniligtas mo ako sa panganib noon. Ipagtatanggol kita habang buhay. At gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Moshue, pakakasalan mo ba ako? Ako, Ano? Bobo ka, gusto ka ni Lord Longdi. Bilisan mo, tumuo ka na. Muswe, umuo ka na lang. Ang aming pamilyang Han ay iaasa sa iyo sa hinaharap. Huwag kang magsalita. Hayaan mo siyang magsalita para sa sarili niya. pero ang sama-sama ko sa'yo nun. At binastos ka ng husto, hindi mo ba talaga ako sinisisi? Bakit kita sisishin? Tinulungan mo ako noon at nagbigay init sa akin sa loob ng maraming taon. Sinabi ko para sa'yo, hindi ako takot sa anumang kawalang katarungan. Hindi ako takot na isakripisyo ang buhay ko. Sige, Tama iyan. Ibigay mo sa akin ang listahan ng regalo. Ito ang listahan ng regalong inihanda ko para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Hindi na kailangang tingnan. Gusto ko lahat ng ibinibigay mo sa akin. Ang kapal mo. Nasaan si Han Moksue? Halika rito. Ang kapal ng mukha mo. Nasaan si Han Moksue? Halika rito. Sino ka? Ikaw si Han Moksue. Oh, anong problema? Anong mali? Gusto kang pakasalan ng pamangkin ko pero ayaw mo at binugbog mo pa siya. Sino ang pamangkin mo? Si Hu Dongqiang. Karapat dapat sa kanya yon. Ano ang sinabi mo? Maniwala ka man o hindi, papag-aralin kita. Hu, ang anak ko ngayon ay ang lady ng Dragon Emperor. Huwag kang maggulo sa aming pamilyang Han. Nababaliw ka ba? Ano ba ang estado ng Dragon Emperor? Paano siya magkakagusto sa anak mo? Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, maniwala ka man o hindi, wawasakin ko ang pamilya mong Han.
Kaya bang yabang, wala na bang batas? Anong sinabi, maniwala ka man o hindi, papaputukan kita ng mga tauhan ko. Ang kapal mo, at di ba sabihin mo na sa mga tauhan mo na ibaba ang mga baril nila? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Sino ka ba talaga? O paano ka nakapagsalita sa akin ng ganyan ang tono? Anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan ang tono? Isang general lang, ang tapang mo. Kailangan pa bang patayin ng Dragon Emperor? Isang langgam lang, hindi mo na kailangang gawin iyon mismo. Hayaan mo siyang magpakamatay. Narinig mo ba ang sinabi ng Dragon Emperor? Ha ha ha! Hoy, adik ka na sa pag-aarte. Ikaw ang nagpapakilalang Dragon Emperor. Alam mo ba kung sino ang Dragon Emperor? Dahil sa kasalanan mo kanina, pupulbusin ka dahil sa pagpapanggap sa akin. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Siya ang manugang ng Dragon Emperor ko. Anong karapatan mong insultuhin siya dito? Bakit hindi ka nalang lumuhod at mamatay? Adik ka na sa pag-aarte. Niloloko mo ako, so magkakasya ba ang isang Dragon Emperor sa isang Dragon City lang? Ang manugang ng Dragon Emperor. Hindi mo pa rin ipinakikilala ang iyong pagkatao nang ako'y sinaktan niya para maibsan ang aking galit. Isang general lang ay talagang walang batas. Bibigyan kita ng 3 segundo. Magmakaawa, putulin mo ang mga braso mo. Kung hindi, ipapadala kita sa madilim na bilangguan para mamatay. May isa pang pumunta rito para magpanggap para sa akin. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon. Hindi mo alam kung ilan ang mata ng Horse King. Gamitin ang baril para mabali ang kanyang binti at ipaluhod siya dito. Magpapaputok ka. Nangahas kang barilin ako? Utos ng Dragon Emperor. Bihira na may nakakakilala pa sa utos ng Dragon Emperor na ito. Paano ka naging Dragon Emperor? Peke kaya ito? Tingnan mo naman itong akin. Ikaw ang Fire Phoenix God of War. Sa palagay mo, peke rin ang akin. May kasalanan ka. Oo, peke yan sigurado. Ha ha ha, ano ba ang pamilyang Han? Nabangkarote sila sa ibang bansa. Naaresto ang anak niya at walang makakapagligtas sa kanya. Ikaw ang Dragon Emperor at God of War. Sino ang niloloko mo? Halika. Arestuhin silang dalawa. Iuulat ko ito sa Governor's Mansion. Napakabulag mo. Nangahas kang sumaling sa Dragon Emperor. Ayaw mo na ng ulo mo. Barilin mo ako. Nangahas kang atakihin ng general, ikaw ay papatayin. Iulat sa Dragon Emperor na ipadala ko na ang mga bilanggo sa Dark Dragon Overlord, ang Diyos ng digmaan? Hudik Kwan, anong nangyayari? Iulat sa Dragon God, no? May nagpapanggap na Dragon Emperor kasama ang Fire Phoenix, God of War. Kalakaran, ito ang tunay na Dragon Emperor. Hindi mo ba ako nakita na sumisigaw kanina? Totoo po, Lord Dragon Emperor, patawarin ninyo po ako, ipagkaloob ninyo po ang aking buhay, Lord Long. Hindi ko po alam na kayo pala'y napakapayak. Na kayo po'y pupunta sa ganitong maliit na lugar, patawarin ninyo po ako. Kung hindi ako ang Dragon Emperor, maaari mo ba akong arestuhin anumang oras at barilin? Ano sa tingin mo ang batas? Dragon Emperor, patawarin ninyo po ako, ipagkaloob ninyo po ang aking buhay, ipagkaloob ninyo po ang buhay ng aking aso, aking Panginoon. Ang pagpapatawad sa mga masasama ang pinakamalaking kasamaan. Halika at dakpin siya, at dalhin siya sa madilim na bilangguan. Ayoko pumunta sa madilim na bilangguan. Tumayo ka. Ayoko pumunta sa madilim na bilangguan. Ayoko pumunta sa madilim na bilangguan. Panginoon, patawarin ninyo po ako. Ngayon mo lang nalaman ang takot. Karapat dapat ka dyan. Lahat kayo bumaba na. Ang aking magiging asawa at ako ay mag-uusap tungkol sa aming kasal. Paano natin pag-uusapan ang kasalan kung wala ako? Paano natin pag-uusapan ang kasal kung wala ako? Ikaw pala, sir. Ako nga. Tara, umupo ka. Tama ba ang hula ko? Oh, salamat po, sir. Oras na para humiling ako. Kahit ano, pwede kang humiling. Kapag nagkaanak ka, gawin mo akong ninong ng bata. Tapos kukunin ko ang bata. Ano kukunin mo ang bata? Paano mo magagawa yon? Ito ang kondisyong pinagkasunduan mo. Ikaw ay isang marangal na Dragon Emperor. Paano ka makakabali sa iyong salita? Ano sa tingin mo, mahal? Huwag kang mag-alala. Kahit gawin kong inaanak ang bata, hindi ko siya pahihirapan. Dadaling ko siya. Sa tingin ko may tadhana ang mga bata.
at gusto ko siyang sanayin ng maayos. Narito ka para sanayin siya? Mas malakas ka ba kaysa sa akin? Malakas ka pero tao ka lang. Nasa antas na ako ng engkanto. Paano ako makakapantay? Ang kaharian ng mga immortal. Sa tingin ko ikaw nagsasabi ka na naman ng kalokohan at nagmamayabang. Kung hindi ka naniniwala, makalipas ang 3 segundo, may tatawag sa iyo mula sa palasyo ng emperador at maniniwala kita na nagsasabi ako ng totoo. Kung totoo, subukan mo lang. hello, ano? Sige, babalik ako agad. Mahal, tumawag ang Emperor Palace, may 1 milyong dayuhang mananakop. Kailangan kong bumalik ka agad. Ingat. Wawasakin ko ang kaaway pagbalik ko. Pakakasalan na kita agad. Oh,